Nabibilang sa angka ng mga aswang ang binatang si Carlito. Bata pa lamang siya ay mulat na siya sa katotohanan na kahit na kailan, hindi nila makakasundo ang mga tao. Nasanay ang binata sa kultura ng kanilang lahi. Mga paniniwala na halos kasalungat ng mga tao sa ibang bayan. Pero ang paniniwala ni Carlito ay magbabago nang biglang dumating sa kanyang buhay ang dalagang si Laura. Mapapalapit siya sa dalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagkakaibigan, malalaman nila ang katauhan ng isa't isa. Parte ng samahan ng manunugis ng dalaga. Habang si Carlito naman ang napipintong maging pinuno ng mga aswang ng kanilang baryo. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang pag-iibigan? Mas mananay kaya ang kanilang mga nararamdaman? O mas mangingibabaw ang pagmamahal nila sa kanilang mga kanya-kanyang pinaglalaban? Ang mga katanungan na yan ay mabibigyan natin ng linaw sa pagsubaybay dito lang sa nag-iisang channel na tambayan. Ang mga kwento ni Ka Banong. Pagsapit pa lang ng kinagabihan, hindi na magkandao-gaga ang mga aswang sa Baryo Karimlan. Naghahanda ang lahat para sa okasyon na kada taon nilang ginagawa. Ang okasyon na ito ay parang katumbas ng araw ng mga patay sa mga tao. Ang okasyon na ito ay tinatawag nilang tanaw sa kabilang buhay, na kung saan inaalala nila ang mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Pero kung sa mga tao ay nalulungkot sila sa araw ng mga patay, ang mga aswang ay masaya kapag tanaw sa kabilang buhay na ang usapan. Sa araw kasi na ito, pakiramdam nila ay muling nabubuhay ang mga namatay na. Kaya naman nagsasagawa sila ng maraming ritual. Naghahanda sila ng maraming pagkain na kanilang inaalay. Nakasuot silang lahat ng kulay pula. Sumisimbolo kasi yon para sa kanila sa kasiyahan. Ang paniniwala kasi nila, sa araw na inaalala nila ang mga namayapa na, mas nagiging masaya ang mga kaluluwa kapag nakakakita ng kulay na pula. Insan, kailangan ba talaga nating sumama? Hindi ba pwedeng hintayin na lang natin silang makauwi? Ayaw mo bang dalawin ng mama mo sa puntod niya? Hanggang ngayon kasi, sisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit siya namatay eh. Kaya hindi ko alam kung may karapatan ba akong humarap sa puntod niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala ka namang kasalanan kung bakit namatay ang mama mo? Namatay ang mama mo dahil ginawa niya lang ang nararapat bilang nanay mo. Pero hindi pa rin natin maalis na ako ang dahilan kung bakit siya naparusahan. Kung hindi ko sana inawa yung anak ng Supremo ng kabilang angkan hindi sana papatawan ng bitay si Mama. Wala na tayong magagawa. Yun ang batas sa ating mga aswang. Mataas na aswang ang nakalaban mo at mabigat ang nagawa mo. Muntikan mo na siyang mapatay. Alam mo naman na kapag buhay ang usapan, buhay din ang kapalit. Alam mo, gusto ko nga rin humingi ng paumanhin sa'yo. Wala akong nagawa para baguhin ang isip ni Lolo. Pero kasi, yun ang batas Kasi anak niya ang mama mo. Kung kailangan parusahan, gagawin niya yun. Kilala mo naman si Lolo Tibo, di ba? Pero anak niya pa rin yun. Hindi man lang ba siya naawa? Insan, kahit na kailan, hindi nakatataas ang awa sa batas. Walang kwentang emosyon kapag kaharap nito ang batas nating mga aswang. Kaya ikaw pumunta ka na. Kung ako sa'yo, magtino ka. Sigurado akong hinihintay ka ni Tia. Huwag mong sayangin yung ginawa niyang sakripisyo para lang maligtas ka. Napatango na lamang si Abel. Medyo naliwanagan na rin ito sa sinabi ni Carlito. Bata pa lamang sila, silang dalawa na talaga ang magkasanggang dikit. Magkasama sila sa lahat ng bagay. Parang magkapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na rin silang lumabas sa silid na yun. Nasaktuhan nilang nasa sala ang mag-asawang Tibo at Miray, ang kanilang lolo at lola. Agad na nagmano ang dalawa. Yumuko rin sila sandali para magbigay galang sa posisyon ng matandang lalaki bilang supremo ng mga aswang.
Maya-maya ay aalis na tayo. Huwag niyong gustutin ang mga suot ninyo, ha? Nakakaya sa mga magulang ninyo kung haharap tayo sa kanilang gusgusin kayong dalawa. Nakahanda na po kaming dalawa. Di ba, Abel? Oo. Handang-handa na ako. Ikaw, Abel. Ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka yata masaya? Ito ang araw na makakaharap mo ulit ang inay mo. Ayos lang naman po ako. Hindi lang po ako sanay. Pero masasanay din naman po ako kapag lumipas na ang panahon. Kailangan nung masanay. Dahil kung hindi, magiging kahihiyang ka sa angkan natin. Naintindihan mo ba ako? Lo, intindi na lang natin si Abel. Para sa kanya, sariwa pa ang lahat. Ay siya nga pala. Bago tayo umalis mamaya, pakiayos na yung mga dadali natin, ha? Lalo na mga alay natin. Ikaw, Carlito, ang inaasahan kong mangunguna sa bagay na yon. Opo, sasabihan ko na po yung iba natin mga kamag-anak. Matapos ang pag-uusap na yon, ay kumilos na rin ang dalawa. Kinuha na nila mga patay na hayop na nilagay nila sa isang malaking bandihado at planggana. Pinabuhat nila ang mga yon sa iba pa nilang mga kamag-anak. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, nakarating na rin sila sa lugar kung saan nakalibing ang kanilang mahal sa buhay. Noong mga sandaling yon ay tahimik lang ang dalawang binata. Sandali silang tumingin sa malaking puntod. May bakal na nakapalibot doon at meron ding gate. Nagsagawa ng isang pagdarasal ang matandang si Miray. Isang dasal na siyang kumukonekta sa kanilang itinuturing na Diyos. Matapos yon, binuksan na rin ni Carlito ang gate. Isa-isa silang pumasok. Agad namang inilapag ng mga kamag-anak nila ang mga patay na hayop sa loob ng isang cabinet na katabi ng buntod. Mga anak, narito na kami. Masaya kaming makaharap kayong muli. Alam kong masaya rin kayo ngayong narito ang angkan natin. Merong ibang hindi nakarating dahil nasa malayong lugar na sila. Pero huwag kayong mag-alala. Naganda na rin sila ng padasal para sa inyo. Nagtirik sila ng malalaking itim na kandila sa harapan mismo ng puntod. Pagkatapos noon, nagkaroon muli sila ng isang ritual. Umupo ang lahat sa gilid at naglabas na rin ng itim na libro ang matandang si Miray. May inilagay din silang malalaking mangkok sa gitna na may dugo ng tao. Taimtim naman nilang sinasagawa ang ritual para sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Halos 1 oras din sila roon. Mga ilang sandali lang ay tinapos na rin ni Aling Miray ang ritual. Doon na nila sinimula ng salo-salo. Bilang aswang, normal na lang sa kanila ang kainin ng mga patay na hayop kahit hilaw. Walang pandidiri, walang nag-iinarte. Parte na kasi yun ng kanilang kultura. At hindi lang ito basta nakasanayan. Likas na talaga sa kanila ang kumain ng karne na hilaw. Pero hindi karne ng tao. Meron kasing batas sa mga aswang na hindi sila maaaring tumikim ng karne ng tao, pero dugo ng tao ay pwede. Basta galing ito sa morgue. Habang nagkakasiyahan ng pamilya nila sa harapan ng mga puntod ng mga kamag-anak nila, lumabas na si Carlito at Abel dahil tapos na rin naman nilang makausap ang kanilang mga magulang. Napatingin si Carlito sa buong lugar. Unti-unti na ring nagdadatingan ng iba pang mga aswang para dalawin din ang mga mahal nila sa buhay. May kanya-kanyang dalang malalaking gasera at lampara mga yon. Nakatambay lang ang dalawa sa di kalayuan sa mga kasama nila. Tamang hit-hit lamang ng sigarilyo. Gusto ko sanang mas mahaba pang makausap si Mama eh. Kaso yung matatanda nating kamag-anak, ang tagal umalis dun. Ngayon na nga lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para humarap dun. Pero saglit lang. Yaan mo na. Alam mo naman ang matatanda. Gusto mo gala muna tayo? Hanggang umaga pa naman yan. Baliw. Kapag nalaman ni Lolo na wala tayo rito, sigurado magagalit yan sa atin.
Malalaman niya kung sasabihin natin. Eh nakoy, tigil mo na nga yung mga naiisip mo, no? Mapapahamak tayong dalawa eh. Eh di ako na lang ang aalis. Sayang, hindi ka makakasama. Ngayon pa naman magbubukas yung perya sa baryo Magsaysay. Sa sinabing yun ni Abel, tila nagningning ang mga mata ni Carlito. Matagal na kasi nilang hinihintay na magbalik ang perya. Mula kasi pagkabata ay mahilig na sila sa ganon. Palagi pa nga silang tumatakas para lamang makapaglaro doon. Maigpit kasi silang pinagbabawalan noon dahil puro tao ang makakaharap nila. Pero dahil matitigas ang ulo ng dalawa, wala silang pakialam noon sa paalala ng kanilang mga magulang at lolo. Ngayong nasa tamang edad na sila para makapag-isip ng tama, tila bumabalik na naman ang katigasan ng ulo nila. Minsan lang naman magbukas ang perya eh. Yun ang tandaan mo. Kapag hindi ka nakapunta sa isa sa mga araw sa linggong ito, baka maghintay ka ulit ng maraming taon. Naalala mo ba? Ulit tayo nagkaperya, 10 taong gulang pa lang tayo. Napaisip si Carlito. Ang bagay na yun ay tila naging pagsubok sa kanya. Kahit na kasi masunurin siya sa kanyang lolo, mahalaga rin naman kasi sa kanya ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Ano? Habang abala pa silang lahat. Walang niya ka talaga kahit takelan no? Uy, sasama na yan. Sama ka na. Mamaya kapag nakalis na ako, mas mahihirapan kang umalis mag-isa. Basta saglit lang tayo ha. Saglit? Corny mo naman. Mapapagalitan tayo kapag may nakaalam, kaya dapat lubos-lubusin na natin. Oo na. Bilisan na natin, baka mamaya makita pa tayong umalis. Anong sasabihin natin kapag nalaman nilang wala tayo rito? Hindi sabihin na lang natin na may sinamahan tayong kaibigan na hanapin yung puntod ng kanyang ina. Napangiti na lang ng malapad si Abel. Habang abala pa ang mga matatanda sa puntod ng mga kamag-anak nilang pumanaw, nagmamadali na silang umalis sa lugar na yon. Dumaan na muna sila sa kanilang bahay para kumuha ng pera. Pagkatapos, nagmamadali na silang makaalis. May kalayuan ng peryahan pero hindi naman sobrang layo. Mabilis naman silang tumakbo kaya nakarating din naman kagad sila doon. Habang nasa labas sila ng baryo Magsaysay, nakangiti pa silang nakatingin sa arko ng lugar. Hindi ako makapaniwala. Makalipas ang 1 dekada, nandito na tayo ulit, Abel. Pakiramdam ko parang naging bata tayo ulit eh. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat ha. Baka mamaya may makasalubong tayo mga albularyo. Ang sabi ni Lolo Tibo, ang mga albularyo, magiling kumilatis ng aswang o tao ang kaharap nila. Saka mo na isipin yan. Ang malaga, nandito na tayo. Makakapaglaro na rin tayo ng mga gusto natin. Ang sarap kaya ng pakiramdam na makalaya kahit na sandali. Huminga sila ng malalim at kapwa sumilay ang ngiti sa kanilang muka nang pumasok na rin sila roon. Kaunting lakad lang nga nila, nakarating na rin sila sa malawak na kapatagan kung saan naroon ang peryahan. Mas lalo silang natuwa dahil sa magagandang ilaw na kanilang nakikita. Ang daming tao, halos lahat ay tuwang-tuwa. O ano, iwalay muna tayo. Maghanap ka ng lalaruan mo. Ako naman maglalaro ako dun sa tira-tira ng baso. O sige, basta huwag ka masyadong lalayo ha. Magkita na lang tayo ulit dito kapag tapos ka na. Nag-apir pa ang dalawa at saka naghiwalay na rin. Agad na lumapit ang binatang si Carlito sa tapat ng color game. Masigla siyang tumaya ng pera sa kulay pula. Mas lalo siyang natuwa nang manalo siya sa unang taya pa lang. Hanggang sa hindi na niya napapansin na nalilibang na pala siya roon. Parami na rin ng parami ang perang hawak-hawak niya. Maya-maya pa ay nahinto siya sa pagtaya nang biglang makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang paligid. Nang igala niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa color game. Agad na dumaloy ang kaba sa kalooban niya.
Unang tingin niya pa lang sa matandang yon, alam na niyang albularyo ito. Kaya naman nagsimula na rin siyang mataranta. Hindi. Kailangan kong kumalma para hindi niya ako mahalata. Isa pa, kahit may dala siyang langis, hindi naman kukulo yun dahil may pangontra akong singsing. Hinayaan na lamang ni Carlito na makalapit ang albularyo. Kampante siyang hindi naman malalaman ng matandang yon na aswang siya. Nang makalapit na ang matandang lalaki, narinig niyang tinawag yon sa pangalang Mang Tonyo. Medyo may kaangasan ng boses ng matanda nang sumagot ito sa kausap. Habang si Carlito naman, gumilit pa siya para hindi niya makatabi ang matandang albularyo. Nababagot ako sa kampo namin kaya heto. Gumalagala na muna ako. Sakto, bukas na pala ulit tong peryang to. Natawa pa ang matandang lalaki. Sasamantalihin na sana ni Carlito ang pagkakataong yon para umalis, pero hindi pa man siya nakakalayo ay tinawag na siya ni Mang Tonyo. Agad na dumaloy ang kaba sa kanyang sistema. Namamawis ang kanyang palad. Ang unang pumasok sa isipan niya, kapag naalaman nitong aswang siya, wala siyang magagawa kundi palagan ito. Binata! Maraan siyang humarap. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Buong akala niya ay alam na ni Mang Tonyo kung ano ang tinatago niya. Yung 100 mo ay nahulog, oh. Nakahinga ng maluwag ang binatang si Carlito. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya nga na nasa lupa ang 100 piso. Agad niya yung dinampot at ngumiti siya ng papilit at saka nagpasalamat. Nagmamadali na siyang makaalis doon. Hinanap niya agad ang kanyang pinsan na si Abel. Pero sa kasamaang palad, dahil sa lawak ng peryahan at sa dami ng tao, hindi niya agad yun makita. Kakamadali niya, hindi niya inaasahan na isang babae ang kanyang makakabangga. Dahil sa banggaan, kamuntikan ng matumba si Carlito. Buti na lang ay nakahawak siya sa bakal na haligi. Ang nakabanggaan niya namang babae ay nanatiling nakatayo lang. Parang wala lang nangyari. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha. Hindi rin kasi ako nakatingin eh. Hindi agad nakasagot ang binata. Napatitig muna siya sa mukha ng dalaga. Napakaganda kasi ng babaeng kanyang kaharap. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong klaseng kagandahan. Meron din namang magaganda sa kanilang lugar, pero para sa kanya, kakaiba ang ganda ng kausap niya. Nagliliwanag ang ganda nito. Mahiwaga at sobrang kakaiba. Ang sabi ko kung ayos ka lang. Ha? Oo. Ayos lang naman. Pasensya na rin. Hindi rin kasi ako nakatingin eh. Pasensya ulit. Pero sa susunod, dapat tumingin ka rin sa dinaraanan mo ha. Oo. Pasensya na ulit. May hinahanap kasi ako at saka nagmamadali ako eh. May hinahanap ka? Kasintahan mo? Hindi. Pinsan ko. Naghiwalay kasi kami kanina. Kailangan na naming umuwi. Ganun ba? Ano bang itsura ng pinsan mo? Dito rin kasi ako nagtatrabaho, baka matulungan kita. Nagtatrabaho ka dito? Talaga? Bakit parang gulat na gulat ka? Ngayon ka lang ba nakarinig ng taong nagtatrabaho? Hindi naman. Hindi ko lang inakala. Tagabantay ako dito. Kami ang nagpapanatili ng kapayapaan dito. Kami rin ang mga magtatanggol sa mga tao sakaling may mga masasamang elemento ang umatake rito. Masasamang elemento? Oo, masasamang elemento. Alam mo ba yon? Yung gaya na lang ng sa aswang? Sa puntong ito, mas lalong nadagdagan ng kaba ni Carlito. Hanggang ngayon kasi, naririnig pa rin niya ang salitang aswang sa lugar ng mga tao. Para sa kanya, isa lamang yung patunay na hanggang sa kasalukuyan, kalaban pa rin ang tingin sa kanila ng mga taga-baryo. Aswang? Hindi naman totoo yung ganun, di ba? Mga kwentong bayan lang yon. Kwentong bayan?
Hindi Totoo ang mga aswang. Alam mo kung anong totoo? Nakalaban sila ng mga lolo namin noon. O sige na. Pasensya na ulit Kailangan ko pang mahanap yung pinsan ko Uuwi pa kasi kami sa malayo. Pasensya na miss Napailing na lang sa kanya ang babaeng si Laura nang maglakad na rin siya paalis. Bumuntong hininga na lamang din si Carlito nang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang pinsan. Sa halos 10 minutong paikot-ikot sa perya, nakakaramdam na ng kaba ang binata. Hindi na niya maiwasang hindi mag-isip na baka may nangyari ng masama kay Abel. Parang pinagsisisihan na niya tuloy ang paghihiwalay nila. Nasaan na pa yung siraulong yun? Kailangan na naming umalis dito bago pa may makahalata sa amin. Paglingon niya sa gilid, nakita na niya si Abel na may daladala ng malalaking chichirya na napanalunan nito sa laro. Mabigat na rin ang bulsa nito dahil sa mga barya. Masaya itong lumapit sa kanya pero muntikan niya na itong mabatukan dahil sa inis. Pambira ka naman Nasa ka ba nagpupunta? Kanina pa kita hinahanap Ang sabi mo, balik na lang tayo sa pwesto natin kanina kapag tapos na tayo. Pabalik na ako. Bakit ba? Ano ba problema mo? Merong albulayo rito sa peryahan. Nakaharap ko siya kanina. Kailangan na nating umalis bago pa niya malaman na aswang tayo. Gagi! Malas naman natin Kaya nga dapat na tayong umalis sa lugar na ito. Pwede tayong mamatay kapag nagkataon. Tara na! Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Agad nilang nilisan ang peryahan. At habang naglalakad sila sa daan ng baryo Magsaysay, hindi maiwasan ni Abel na mapalingon-lingon sa mga gilid at likuran. Mais ka nga. Mas makakahalata sila sa kilos mo Para kang kriminal na nakatakas sa kulungan. Higit pa sa kriminal ang tingin nila sa atin Kaya dapat lang alerto tayo. Papalabas na sila ng baryo Magsaysay nang biglang may humarang sa kanilang isang lalaki. May katangkaran nito. Medyo malaki ang katawan. Masama rin kung makatingin. Pero ang mas nakapukaw ng kanilang atensyon ay ang nakasukbit na mahabang patalim sa likuran nito. Sino kayo? Hindi kayo taga rito Nagsimula na namang tumaas ang level ng kanilang kaba sa pagkakataong ito. Napansin ni Carlito ang kamay ni Abel sa likuran nito. Humahaba ang kuko ng kanyang pinsan. Tanda na handa itong lumaban sakaling malagay sila sa alanganin. Kaya naman, ginawa na lamang ni Carlito ng paraan para hindi sila humantong sa karahasan. Galing kami peryahan. Ayun may mga daladala pa siyang napanalunan niya. Hindi kayo taga dito. Bakit kayo nandito? Doon nandun sa kabila ng mga hindi nakatira sa baryo Magsaysay. Ganun ba? Bago lang kasi kami. Taga Maynila kami. Hindi namin kabisado kung ano ang daang meron dito. Isa pa, napadaan lang din naman kami. Anong pangalan nyo? Carlito, ito naman si Abel. Tumingin sa kanila ang lalaki na parabang hinuusgahan ang kanilang buong pagkatao. Tumingin pa sa kanila yon ng masama ng ilang segundo. Ikaw, anong pangalan mo? Bakit mo kami naharang? Sino ka ba? Ako si Sagani, isang manunugis. Hinaharang ko kayo para makasigurado kung hindi kayo aswang. Aswang? May ganun ba? Wala namang ganun Malabo naman na maging ganun kami. Kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo sa mga buhay nyo. Sige na, umalis na kayo. Sa susunod, aalamin nyo ang tamang daan para hindi kayo naaabala. At para hindi na rin kayo makaabala pa. Sige, maraming salamat at pasensya na ulit. Tara na, Insan. Umalis na tayo. Mabilis na naglakad ang dalawa palabas ng baryo. Nararamdaman ni Carlito na nakatingin pa rin sa kanila ang lalaki.
Pero hindi na naman nila yun pinansin pa. Noong mga sandaling yun, nakahinga na rin ng maluwagang magpinsan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sakaling nabulilyaso sila. Buti na lang kahit na papaano ay umaayon pa rin sa kanila ang sitwasyon. Nagmamadali na sila makabalik sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman sila nawala ng matagal kaya hindi sila nahalata ni Mang Tibo. Pagdating nila ay abalang-abala pa rin ang matatanda sa kanilang usapan. Doble ginhawa ang kanilang naramdaman dahil naging matagumpay ang kanilang pagtakas at pagbalik. Buti na lang talaga, nakabalik tayo agad. Dakong 4:00 na ng madaling araw nang umalis na sila ng libingan. Naglalakad na sila sa madilim sa gitna ng kagubatan noong mga sandaling yun. Tahimik lang si Carlito at ang kanyang pinsan naman ay daldal ng daldal. Hindi pa rin kasi nawawala sa isipan ni Carlito ang mga nangyari. Pero sa hindi inaasahang dahilan, pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng babaeng nakabanggaan niya. Napangiti siya ng palihim. Hindi niya rin alam kung bakit. Basta palagay niya, natuwa siya sa kagandahan ng dalaga. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, habang nagkakape si Carlito sa bakuran ay nilapitan siya ni Abel at tinanong, Kanina, salita ako ng salita. Ang lalim ng iniisip mo. Tapos, nakangiti ka ba? Yung totoo, kinabahan ka talaga kanina, no? Parang asese mo pa nga eh. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng tao na maganda. Ha? Wala. Teka, ibig mo sabihin, kanina may nakita ka magandang babae sa peryahan? Oo, sobrang ganda. Tapos, makinis ang balat, paputi, mukhang diwata. Galit ang mga aswang sa mga diwata kasi sila ang tumutulong sa mga antingero. Bakit parang tuwang-tuwa ka sa diwata ngayon? Kasi, maganda siya. Sobrang ganda. Walang ganun kaganda rito sa atin. Mukhang kursyonado mo yung babaeng yun ah. Insan, paalala lang ah, aswang ka, tao siya. At ang aswang at tao ay hindi kailanman pwedeng mag-ibigan dahil ang mga tao ang kaaway ng mga aswang. Alam ko na yan. Hindi naman ako nakakalimot eh. At wala naman akong sinabing gusto ko siya. Ang sinabi ko lang, nagagandahan ako sa kanya. Yun lang. Wala naman sa batas natin mga aswang na bawal ang magandahan sa mga tao ah. Ewan ko lang ah, bahala ka dyan. Basta ako, wala akong kinalaman dyan. Kapag nalaman ni Lolo Tibo ang takbo ng utak mo ngayon, yari ka talaga. Hindi naman malalaman kung hindi ka magsasalita eh. Tulog na ako ah, naantok na ako eh. Napailing na lamang si Carlito. Kumaway na lamang siya sa papalayong pinsan. Magkatabi ang bahay ng kanyang lolo at bahay na tinutuluyan ni Abel. Maraming araw pa ang nakalipas. Naging abala ang binatang si Carlito sa pagsama sa kanyang lolo Tibo. Marami silang kinakausap na mga supremo sa mga kalapit na probinsya at mga baryo. Laman ng mga napag-usapan ang tungkol sa mga hakbang kung papaano lalabanan ng mga manunugis. Sa mga nagdaang buwan kasi, makailang ulit silang nakakatanggap ng mga balitang hinahanap ni sila ng mga tao. Nagsimula ng mga manunugis na isa-isahin ang kuta at baryo ng mga aswang. Dahil dito, nagsimula na ring maalarma ang mga supremo na siyang namumuno sa bawat angkan. Lo, totoo ba talagang hindi magiging epektibo ang pakikipagkasundo sa mga tao? Hindi sila kailanman magtitiwala sa mga aswang. Yun ang di natin mababago. Isa sa malinaw na dahilan para isipin natin kahit na kailan, hindi mangyayari ang usapang pangkapayapaan. Hindi ka pwedeng makipagkasundo sa mga tao. Una pa lang wala nang tiwala sila sa iyo. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Para na lang sa mag-asawa, masisira at masisira ang relasyon kung pareho kayong may iniisip na masama sa isa't isa.
Tama naman po kayo sa sinabi ninyo. Pero napapaisip lang po kasi ako. Paano naman yung mga taong walang kinalaman? Paano naman yung mga aswang na walang ugnayan sa mga alitan? Di ba parang nadadamay lang sila? Kapag dugo sa dugo ang usapan, damay lahat. Walang pinalalagpas. Ganun din naman ang mga tao sa atin. Lahat ng aswang, masama sa paningin nila. Bata o matanda man yan. Kaya ikaw ha, huwag ka masyadong magpabulag na ang mga tao ay mababait. Kahit na kailan, hindi nila kayang maging mabuti sa mga kagaya natin. Kalaban natin ang mga tao. Wala ni isa sa kanila ang magiging kasundo natin. Kaya kapag nakakita ka ng tao, huwag ka magtitiwala sa kanila. Isang malalim na paghinga na lamang ang ginawa ng matandang aswang na si Tibo. Ayaw na ayaw kasi nitong pag-usapan ng mga ganoong bagay. Ayaw kasi niyang lumalabas ang matinding galit niya dahil sa mga tao. Tara na, bilisan na natin maglakad. Kanina pa tayo iniintay ng lola mo. Pag-uwi nila sa bahay nila, ay nakahanda na ang kanilang mga pagkain para sa hapunan. Mga karniyo ng baboy, mga hilaw pero nilinis na ng maigi. Bago sila kumain ay nagritual sandali ang matandang babae na si Aling Miray. May kung ano-ano na namang itong binabanggit na pangalan ng kanilang mga Panginoon. Matapos yun, ay sabay-sabay na rin silang kumain. Pagkatapos, umalis ang dalawang matanda para dumalo sa isang pagpupulong. Pagkakataon na ni Carlito ito para makaalis sila ng kanilang lugar. Gusto na naman kasi niyang makita ang dalagang nakausap niya sa perya. Uy, saan ka pupunta? Aalis ka no? Gusto mo bang sumama? Pambira ka talaga. Dati ikaw ang pumipigil sa akin umalis. Tapos ngayon, ikaw ang nagyayaya. Sabihin mo nga sa akin, dahil ba yan dun sa babaeng tao? Ha? Hindi ah. Gusto ko lang naman maglaro sa perya. Pinagsasabi mo dyan. Buwang ka yata eh. Sus! Huwag ka na magkaila. Kitang-kita sa pagmumukha mo, no? Bakit ka ba nagsisinungaling pa sa akin? Eh, hindi naman kita isusumbong. Uy, ano? Sasama ka pa ba? Oo na. Nakakabagot din dito sa bahay eh. Palihim na nakaalis ang dalawa ng kanilang lugar. Masaya silang nagagawa pa rin nila ng swabe ang kanilang pagtakas kahit maraming mga aswang na gumagala sa gubat. Kabisado na kasi nila ang mga pasikot-sikot na mga dadaanan nila. Bata pala kasi sila ay lagi na nilang nililibot ang kagubatan. Nang makalayo na sila, agad silang tumungo sa kalsada. May napadaan na truck ng gulay at kahit umaandar pa yon, ay sumabit na lang sila sa likuran. Insan, kumapit ka na maayos ha. Naalala mo nung mga bata pa tayo? Nalaglag ka sa ganito kasi ang tanga-tanga mong kumapit. Ano ka ba? Pinaalala mo pa talaga ha? Ikaw nga, tumakay ka sa truck ng buhangin eh. Nagtawanan na lamang ang dalawa habang nakasabit sila sa truck na yon. Makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin nila ang baryo na Magsaysay. Papasok na naman sila roon kahit na napagbawalan na sila ng lalaking nakausap nila. Paglapit nila sa harapan ng baryo, nakita agad nila ang lalaking si Isagani. Hinarang sila nito ulit. Oh, nandito na naman kayo. Di ba nasabihan ko na kayo na hindi pwedeng dumaan dito ang mga dayo? Ano bang mahirap intindihin sa bagay na yun? Ang totoo niyan, hindi kasi namin alam yung sinasabi mong daan sa kabila. Dito kami ibinababa ng sinasakyan namin eh. Pasensya ka na ah. Pero baka pwede mo na lang kami padaanin. Tapos, doon na lang kami magtatanong sa perya kung saan ang daan paalis. Hindi pwede. Hindi kami nagpapadaan ng hindi taga rito. Bakit ba ang tigas ng bungo nyo? At saka, di ba taga Maynila kayo? Bakit kayo gala ng gala sa gabi? Hindi nyo ba alam na may mga aswang na gumagala-gala rito sa area namin? Nakakabagot na kasi sa paupahan namin eh. Wala naman siguro masama kung paminsan-minsan maglibang din kami. At saka, para maging maganda na rin ang pagbabakasyon namin.
Di nga pwede. Kapag kayo nabiktima ng mga aswang, kami ang malalagay sa alanganin eh. Kami ang pagagalitan ng nakatataas dahil pinapasok namin kayo. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo. Sandaling lumayo ang dalawa at nagbulungan. Nakatingin lang naman sa kanila ang lalaking si Isagani. Kung tumalon na lang kaya tayo ng mataas para makapasok tayo. Doon sa dilim mo, pwede rin naman tayong gumapang na mabilis. Aswang naman tayo eh. Hindi ka ba nag-iisip? Baka may makaramdam ng presensya natin kapag kumilos tayo ng di normal. Yan ang... Hoy! Anong pinagbubulungan nyo? Kalma, relax. Hindi mo naman kailangan bunutin yan eh. Nag-uusap lang kami kung paano kami makakapunta sa perya. Hindi kasi talaga namin alam ang kabilang daan eh. Sige na bro, papasukin mo na kami. Gusto lang naman namin maglaro sa perya eh. Nung bata kasi kami, lagi kasi kami nakakulong. Wala kaming kaibigan. Buti pa nga ikaw, mukhang marami kang kaibigan eh. Mukhang lagi kang nasa perya nung bata ka. Kayo? Hindi kayo nakapagperya nung bata pa kayo? Oo, hindi. Lagi kaming nakakulong. Pinagbabawalan kami ng mga magulang namin na umalis. Sabi kasi nila, maraming masasamang loob sa labas ng bahay. Kaya para kaming tanga ngayon na tuwang-tuwa sa perya. Kasi ngayon lang namin nararanasan yan eh. Wala rin kasi niya masyado sa Maynila. Pinagbabawal na. Tila nakaramdam ng awa ang lalaking si Isagani sa kanila. Binitiwan nito ang hawak na mahabang patalim. Bumuntong hininga ang lalaki. Akala na magpinsan ay papayagan na sila nito. Pero nagkamali silang dalawa. Hindi pa rin pwede. Napabugan na lang ng malakas na hangin na magpinsan. Dismayado sila sa naging tugon ng kanilang kausap. Ang bira naman to. Kala pa naman namin papayag ka na. Nagpakita ka pa ng awa. Kahit na kailan, hindi mangingibabaw ang awa sa batas. Ang batas ay batas. Ito ang nakahigit sa lahat. Biglang naalala ni Carlito ang pananaw niyang halos kagaya ng kay Isagani. Kaya naman nawala na sila ng pag-asa makapasok. Buti na lamang biglang dumating ang dalagang si Laura. Ang dalagang nakabanggaan ni Carlito. Lumapit yun sa kanila. Sa nakikita nilang magpinsan, mukhang makakilala si Isagani at ang dalaga. Ito kuya. Itong dalawang to eh. Nagpupumilit na makapasok ng baryo natin. Pupuntang perya. Sinabi kong dapat alam nila yung daan sa kabila para doon na lang sila dumaan. Kilala ko ang isang ito. Nakabanggaan ko siya sa perya nung nakaraang gabi. Oo, tama ako yun. Nung nakabanggaan mo ko, hinahanap ko kasi talaga yung pinsan kong to. Alam ko, naalala ko. Baka naman pwedeng papasukin mo kami. Ang dami na naming dalang barya dito oh. Inalog-alog pa ni Carlito ang kanyang bulsa na may lamang tig-5 at tig-10. Sige na. Gusto ko makakuha ng platong babasagin eh. Visit kasi ang hirap ipasok ng barya sa butas. Hindi naman kami masasamang tao eh. Gusto lang talaga namin maglaro. O sige, sumunod kayo sa akin. Pinagsasabi mo, may patakaran tayo na bawal ang mga tagalabas. Ginagawa natin yun para maiwasan natin makapasok ang mga aswang dito. Mukha namang hindi sila aswang eh. Akong bahala magpaliwanag kay Mang Tonyo sakali magalit siya. Laura naman. Kuya, sige na. Kawawa naman tong dalawang to. Para mga isip bata eh. Wala nang nagawa pa si Isagani. Bumuntong hininga na lamang ito at hinayaan makapasok ang magpinsan. Malakas kasi talaga si Laura sa kanyang kuya, kaya hindi tumatanggihan ng binata. Nagtitiwala ako sa inyong dalawa ha, na wala kayong gagawin masama sa peryahan. Kaya umayos kayo. Naku, hindi naman talaga kami masama eh. Yung iba lang. Kapag naalaman ko na may ginawa kayong katarantaduhan, nakikita niyo tong nasa likuran ko, itataga ko ito sa inyo hanggang sa maging giniling na kayo. Grabe, nakakatakot ka pala magalit. Nagsimula na silang maglakad. Nasa unahan nila ang babaeng si Laura. Hindi maiwasan ni Carlito na mapatingin sa katawan ng dalaga. Sa mga sandaling yon,
Nakikita ni Carlito ang hubog ng katawan ni Laura. May pagkamasikip din kasi ang suot nitong maong at damit. Wala siyang kaalam-alam na ang pinunta mo rito ay siya talaga. Huwag ka nga maingay. May sinasabi ba kayong dalawa? Wala naman. Nakakatuwa lang kasi ang bait mo. Ngumiti lang ang dalaga. Para namang kinilig ang lalaking si Carlito. Hindi niya inakala na magtatama ang kanilang paningin ng ganoon katagal. Nang makarating na sila sa peryahan, hindi na natiis pa ni Carlito ang mga sandaling yon. Pinaalis na muna niya si Abel para masolo ang dalaga. Maraming salamat nga pala at pinapasok mo kami. Siya nga pala. Kuya mo ba yung lalaking yon? Ang sungit eh. Pinsan ko siya. Kuya ko na rin. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya eh. Sobrang higpit pala rito sa baryo ninyo, no? Oo, kasi may banta na mga aswang ang mga baryo dito sa amin para maiwasang mapasok agad kami. Pinagbabawalan talaga ang mga hindi namin kilala na makapasok ng baryo magsaysay. Itong peryahan ba? May mga bantay din? Oo, ako naka-assign dito. May mga ilan lang akong kasama. Teka, di ba sabi mo nung una hindi totoo ang aswang? Pero bakit parang interesado ka na ngayon? Kasi nagtanong-tanong ako sa amin. Sabi nila, totoo raw. Di totoo. Madali ka palang maniwala sa sabi-sabi. Pero totoo mga aswang. Hindi ako pwede magsinungaling pagdating sa bagay na yon. Siya nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Carlito. Gusto ko lang malaman ang pangalan mo para kapag nagkikita tayo rito, may nababanggit akong pangalan. Lalo na kapag nagpapasalamat ako sa iyo. Laura. Laura ang pangalan ko, Carlito. Maraming salamat ulit, Laura, ha? Walang anuman, Carlito. Sige na, mag-iikot na ako. Magsaya lang kayo sa paglalaro. Nang maglakad na paalis ang babae, parang timang na nagtatatalon sa tuwa ang binatang si Carlito. Hinanap niya agad si Abel at saka kinuwento ang tungkol sa kanilang pag-uusap. Kahit si Abel ay kinikilig din sa nangyari. Masaya ako para sa'yo, Insan. Pero huwag mo kakalimutan ng limitasyon mo, ha? Nawala ang ngiti sa mukha ni Carlito. Tila nasira kasi ni Abel ang kilig na nararamdaman niya para sa dalaga. Alam mo, may tawag sa ginagawa mo eh. Ano bang tawag dun? Basag trip? Oo, tama. Basag trip ang tawag sa'yo. Di ka na lang makisakay muna eh. Pinapaalalahanan lang kita. Saka mo na lang ako paalalahanan kapag nagkakamabutihan na kami. Pero nung ikaw ang nagpapaalala sa akin nung kung ano-ano, gusto mo masunod agad. Ay nako, nagkabaliktad na yata tayo, Insan, ha. Ako na ngayon ang nagsasaway sa katigasan ng ulo mo. Magsasalita pa sana si Carlito nang biglang may tumunog na bell. Walang tigil ang tunog na yon. Pero nakita nila ang mga tao sa peryahan ay natataranta na nagtatakbuhan. Maya-maya pa narinig na lang nilang sinasabi na ng mga tao na meron daw aswang na lumusob. Gumilid sila at nagtago. Pumesto sila roon di dahil natatakot sila, kundi dahil nababahala sila na baka ang mga aswang na lumusob doon kakilala ng kanilang lolo. O baka kasama nila sa baryo. Hindi tayo pwedeng lumabas hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang aswang na lumusob. Paano kung mapagkamalan din nila tayong tao at patayin nila tayo? Baliw ka ba? Aswang tayo. Maamoy nila tayo. Kaya malabo yan. Nang muli silang sumilip, nakita nilang nagtitipon-tipon na ang ilang manunugi sa peryahan. Maya-maya pa ay may mga aswang na ring lumitaw. Nagkaroon ng labanan. Nanlalaki ang mga mata ni Carlito nang makitang nakikipaglaban ng dalagang si Laura. Magaling itong humawak ng sandata. Para itong lalaki kung kumilos. Sobrang layo ng kilos nito sa tila maamo nitong mukha. Insan, manunugis rin yata yung babaeng yan. Lalong hindi kayo pwede. Naku, manahimik ka na nga muna. Insan, mukhang tagilid sila sa laban. Mga gabunan ng mga lumusob ngayon eh, oh.
Yan din ang iniisip ko eh. Baka mapahamak si Laura. Biglang namatay na ang ilaw sa buong peryahan. Madilim na nung mga sandaling yun. Mas lalong naging pabor pa ang sitwasyon para sa mga aswang. Kahit kasi madilim, kitang-kita pa rin ng mga nilalang ang paligid. Bagay na hindi naman kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao na gaya ni Laura. Huwag kayo matakot. Kakayanin natin to. Nagpatuloy ang laban, pero kitang-kita pa rin talaga kung gaano kadihado ang mga manunugis. Hanggang sa dumating na nga ang puntong si Laura na lamang mag-isa. Napapalibutan na ito ng mga aswang na gabunan, pero patuloy pa rin itong nakikipaglaban. Maya-maya pa, tinamaan na nga ang dalaga sa braso, dahilan para mapatigil ito. Akmang tatapusin na ito ng isang gabunan nang biglang dinampot ni Carlito ang tubo sa gilid. Uy! Anong gagawin mo? Uy! Hindi na napigilan pa ni Abel ang pinsan niya. Agad na lumapit si Carlito doon. Sinamantala niyang madilim ang paligid para iligtas si Laura. Pinag-ahataw ni Carlito ang mga aswang na yon. Mahusay si Carlito sa pakikipaglaban dahil maraming taon siyang nagsanay. Kaya kahit natubo lamang ang kanyang hawak, hindi yun naging problema sa kanya. May hilo ang mga aswang. Noong mga sandaling yun, napansin ng binata na nalaman na ng mga aswang na aswang din siya. Kaya naman umatras din ang mga yon at umalis. Kinakabahan siya. Hinihiling na lamang niya na sana hindi siya nakilala ng mga gabunan. Sino ka? At bakit mo ako niligtas? Nakatalikod lang si Carlito. Hindi na rin siya humarap. Mabilis siyang umalis para habulin ang mga aswang. Ang kaso nga lang, pagliko pa lang niya sa isang iskinita, nagulantang siya sa kanyang nakita. Halos manlambot ang kanyang tuhod. Kahit na aswang siya, ay likas sa kanila ang pagiging mabangis. Tila nalusaw ang kanyang puso nang makita ang batang musmos nang wala ng buhay. Nakahandusay lamang sa lapag, sugatan at brutal ang pagkakamatay. Pambira ka naman. Bakit mo ko... Ha? Natigilan rin si Abel na makasunod dito. Maging si Abel ay naawa rin sa kalunos-lunos na sinapit ng bata. Noong mga oras na yon, tila nagsimulang magkaroon ng katanungan si Carlito sa kanyang sarili. Napapaisip siya kung tama bang pati ang walang kamalay-malay na bata, ang batang walang kakayang ipagtanggol ang sarili, ay dapat bang madamay rin sa alitan ng mga matatanda? Nagsarado ang kamao ni Carlito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng galit para sa kanyang mga kalahi. Bakit? Bakit ko ito nararamdaman? Bakit? Bakit ako naaawa sa tao, Abel? Insan, umalma ka. Pabubulyaso tayo kapag nagpadala ka sa emosyon mo eh. Hindi ko maintindihan eh. Ano bang pinupunto ng gulong ito? Bakit pati ang batang to nadamay? Dumito ka nga. Relax lang. Mag-isip ka na maayos. Huminga ng malalim si Carlito. Nang may masmasan na, sumilip siya ulit sa perya. Nakita nilang dumating na ang mas maraming manunugis. Kaya naman naisipan na rin nilang umalis doon bago pa magginala sa kanila ang mga yon. Nagmamadali silang pumasok sa kagubatan. Mabilis ang pagtakbong ginawa nila para hindi sila makita ng mga manunugis. Nang makalayo-layo na, ay saka lamang sila nakahinga na maayos. Tumambay na muna sila sa gilid ng batis. Napasandal na lamang si Carlito sa katawan ng puno. Napapabuntong hininga na lamang. Napapailing at hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang kaawa-awang bata. Akala ko noon, tama lang ang ipinaglalaban nating mga aswang. Pero hindi nito tama eh. Tingin ko, kaya ayaw nilang may makausap tayong tao kasi ayaw nilang malaman natin na kaya maging mabuti ng mga tao. Ang sinasabi mo ba eh, nilalason nila ang utak natin para manatili tayo sa paniniwalang ang mga taong kalaban nating mga aswang? Oo, ganun na nga. Tingnan mo, mabait naman si Laura sa atin, di ba? Mabait ang batang pinatay kanina. Bata pa yun eh.
Mabait nga si Laura sa atin kasi hindi naman niya alam na aswang tayo. Kapag nalaman niya na aswang tayo, siguradong Kaya lang naman sila galit sa atin kasi marami na rin ginagawang kasamaan ng lahi natin sa mga tao. Natitiyak ko na kapag nalaman nilang may mga aswang na kaya mag-isip ng tama, sigurado ako makakasundo natin sila eh. Insan, baka nakakalimutan mo. Laging sinasabi sa atin ni Lolo Tibo na ang kasunduan sa pagitan ng tao at aswang ay isang malaking kalokohan. Ewan ko, bahala na. Basta, hindi na ako papayag na may madamay pang bata sa gulo na to. Tumayo na ang binatang si Carlito. Hawak-hawak niya pa rin ang bakal na tubo. Maglalakad na sana sila para umalis nang biglang nakakita sila ng isang hayop na parang kasing laki ng aso. Pero hindi yung pangkaraniwan para sa kanila. Nakatungtong lamang ito sa ibabaw ng malaking bato. Daan-daan silang lumapit doon. At dahil dito, napagtanto ni Abel kung anong klase ng hayop yon. Insan, isa itong hunyango. Hunyango? Baliw ka ba? Hindi ganyang kalaki ang hunyango. Hunyango yan. Tingnan mo oh. Nagbabago-bago kulay niya. Magiging kakulay niya yung bato na yan. Magiging kakulay rin niya ang dahon at yung lupa. Hindi makapaniwala si Carlito na tama ang sinasabi ng kanyang pinsan sa mga oras na yon. Nanatili lang sila sa harapan ng hunyango. Nangahawakan na sana ito ni Abel. Bigla na lamang may iniluwang bagay ang hunyango. Isa itong bilog na bato. Para itong perlas pero kulay itim. Inilagay ng hunyango ang bagay na iyon sa ibabaw ng bato. At pagkatapos, mabagal itong bumaba ng bato at saka lumubog na sa tubig. Nagtataka silang dalawa dahil ngayon lamang sila nakakita ng hunyango na sumusuka ng perlas na itim. Tapos, lumulubog pa sa tubig. Sinubukang kunin ni Abel ang perlas, pero paghawak niya, para siyang nakaramdam ng kuryente. Kaya sinubukan din naman ito ni Carlito. Pero wala naman siyang naramdaman. Baka para sa'yo talaga yan. Hindi kaya isa itong mutya? Mutya ng hunyango? Teka, pwede bang gumamit ng mutya ang isang aswang na kagaya mo? Hindi ko alam. Pero bakit parang sa akin ito binigay ng hunyango? Ibig sabihin, pwede nga. Teka. Ang mutya, di ba, sabi ng mga tao, sa kabutihan ginagamit. Saan mo gagamitin yan? Sa pakikipaglaban sa mga tao? O sa pakikipaglaban sa mga kalahi natin? Tingin ko, kung sino ang gumagawa ng masama, sa kanila ko ito gagamitin. Itinago na muna ni Carlito ang perlas na itim. Umuwi sila ng kanilang baryo. Sakto naman na wala pa rin doon ang lolo at lola nila. Hindi na sila natutulog hanggang mag-umaga. Nung umagang yon, kalat na ang nangyaring paglusob ng mga gabunan sa peryahan. Higit sa lahat, kalat na rin ang usapang may isang aswang na nagligtas ng isang tao. Kinabahan agad si Carlito. Nababahala siya na baka merong nakakilala sa kanya. Biglang pumasok ang kanyang lolo sa bahay. Sa mukha pa lang na matanda, kitang-kita na ni Carlito ang pagkainis nito. Balbak talaga magplano si Supremo Kepeng kahit na kailan. Hindi man lang niya sinabi sa mga bata niya na kahit sinong humadlang ay patayin. Ano naman kung may aswang na sumagip sa taong yan? Di sana pinatay nila. Ang dami nila, puro gabunan pa sila. Ay nako, mga inutil talaga. Tibo, kumalma ka. Walang magagawa yung kakaganyan mo. Baka mamaya niyan kayo pa ni Supremo Kepeng ang hindi makaintindihan. Sinasabi ko na kasi na dapat ako magplano at papasamahin ko ang mga bata ko. Ang kaso, nagbida-bida siya. Tingnan mo ang nangyari. Kung sana napatay natin ang mga manunugis na yun, hindi sana malaking bagay na sana sa atin yan. Isa doon ay opisyal ng manunugis. Yung babaeng nandun sana ang dapat mamatay. Pero ano nangyari? Wala! Ang napaslang lang nila ay ang batang wala namang kwenta. Lihim na nagsarado ang kamao ni Carlito nang marinig ang tungkol sa bata. Hindi niya maiwasang hindi magalit.
Kapag naalala niya ang kaawa-awang sinapit ng musmos, nagagalit din siya pati sa kanyang lolo. Kaya nga ang gagawin mo, pupunta ka sa konseho. Titipunin mo ang mga supremo at ikaw na ang mangunguna sa susunod na atake. Akala mo ba magiging madali ang sunod na atake? Hindi! Ngayong alam na nilang pwede tayong umatake, maghahanda na sila. Sinayang ni Supremo Kepwing ang pagkakataon na sana hindi nakapaghanda ang mga manunugis. Napainom na lamang ng mainit na tubig ang matandang si Tibo. Napansin nito si Carlito na tahimik lang sa lamesa at parang malalim ang iniisip. Carlito, tahimik ka yata ngayon. Wala ka bang pakialam sa mga nangyayari? Umatake ang mga gabunan sa peryahan kagabi. Pero may isang aswang daw ang nakialam at nag-traitor sa lahi natin. Ano mo masasabi mo ron? Mahalaga ang opinyon mo rito dahil ikaw ang susunod na supremo sa angkan natin. Kung hindi nila kinaya ang isang aswang na nag-traidor, isa lang ang ibig sabihin nun, Lolo. Malakas ang aswang na yon. At mukhang hindi niya gusto ang mga nangyayaring gulo sa pagitan ng mga aswang at mga tao. Kung sino man siya, papatayin ko siya kagad kapag nakita kami. Walang-wala pa siya sa kalahati ng lakas at karanasan ko. Yan ka na naman eh. Tumigil ka nga. Huwag kang gagawa ng desisyon na nakabase lang sa initang ulo mo, ha? Tama po si Lola. Nasa iyo nakasalalay ang angkan natin, Lo. Kapag ikaw ang napahamak, malaking kawalan sa atin. Sinasabi mo bang hindi ko kakayanin ng aswang na nag-traitor, ha? Hindi naman po sa ganun, Lo. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Ang kailangan ko, yung utak mo. Kung meron kang naiisip para hanapin ang traitor na aswang na yan. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Kapag nakuha na namin ang impormasyon mula kay Supremo Kepwing, magsasagawa kami ni Abel ng investigasyon. Yan! Tama yan! Nang magkaroon ka naman ng pakinabang sa akin. Tibo naman, ayusin mo nga mga sinasabi mo sa apo mo. Wala naman talagang pakinabang ang isang yan eh. Lagi pang kinokontra ang mga naiisip ka. Alam mo, Carlito, walang saysayang lahat ng natutunan mo sa laban kung ikaw mismo ayaw mong labanan ng mga tao. Akala mo ba hindi ko alam na natatakot kang humarap sa kanila? Masyado kang kasing mabait eh. Masyado kang malambot. Tandaan mo ha, ang mga tao ang kalaban natin. Sila ang pumaslang sa mga mahal natin sa buhay. At ang misyon natin sa mundong ito, walang iba kundi ubusin ng mga tao. At tayong mga aswang ang maghahari. Padabog na lumabas ng pintuan ng kanyang lolo. Hindi na lamang niya yon pinatulan pa. Kilala niya ang matandang lalaki. Kahit na kailan, hindi ito magpapatalo. Palaging pinapairal ni Mang Tibo ang pagiging supremo nito, kaya wala ring mangyayari. Apo, pagpasyensyahan mo na ang lola mo. Kilala mo naman yung lolo mong yon. Ayaw noon na natatalo. Ay nako, kung sino ba naman kasi ang traitor na aswang na yon? Kung di na sana siya nakialam di sana tapos na ang buhay ng babaeng yon. Lola, pati ba naman ikaw, ayos lang sa'yo na madamay ang mga taong wala namang kinalaman sa gulong ito. Lalong-lalo na yung batang namatay. Apo, ubusan ng lahi ito. Lahat damay. Kagaya ng sinasabi ng lolo mo sa'yo. Kahit ang mga tao rin, idadamay rin nila lahat ng kalahi natin kahit na bata, kahit na matanda. Pero wala na bang paraan para magkaroon ng kapayapaan? Bakit mo sinasabi ang mga yan? Nakakalimutan mo na ba ang layunin ng buong lahi ng mga aswang? Hindi ko naman po nakakalimutan. Naawa lang ako sa mga kapwa natin aswang na bagong sibol pa lang, tapos mamumulat na sila sa gulo. At kapag minalas-malas pa pwede pa silang mamatay. Ganon din sa mga tao. Apo, wala nang solusyon ng alitan na ito. Ang tanging solusyon na lamang, maubos ang isang panig. Ang mabuti pa, ayusin mo na ang sarili mo. Uutusan kitang tumungo sa bayan. Suot mo ba yung singsing? Kailangan mong bumili ng manok. Isama mo si Abel kasi marami kayong bibilhin.
Naligo na lamang si Carlito nung umagang yon. Pagkatapos ay pinuntahan naman niya ang pinsang si Abel. Sakto naman na wala naman itong ginagawa at nagbabasa lang ng kung ano-ano. Mamaya ka na magbasa. Kailangan natin pumunta ng bayan. Wala na tayong pagkain. O sige, pero insan, hindi ba nakahalata si Lolo? Hindi naman, pero sobrang galit siya. Sabi niya, papatayin niya raw yung traidor na aswang na yon. Medyo kinakabahan nga ako eh. Alam kong gagawin niya talaga yon sa karning malaman niya na ako ang nagligtas kay Laura. Gagawin niya talaga yun. Si Mama nga na sarili niyang anak inayaan niyang bitayin. Sige na, tara na. Bago ka pa maiyak ulit. Napapailing na lamang si Carlito nang mauna na itong lumabas ng bakuran. Dakong 8:00 na sila nakaalis ng kanilang baryo. Dinaanan pa kasi nila ang kampo nila Supremo Kepweng. Kumalap lang sila ng impormasyon mula sa mga gabunan. Maraming tao sa bayan dahil araw kasi ng Sabado. Agad silang nakipagsiksikan sa mga naroroon. Tumungo sila sa kanilang suki. Nabili naman na nila ang lahat ng kanilang kailangan. Palis na sila sa palengke nang biglang matanaw ni Carlito ang matandang si Mang Tonyo. Tandang-tanda niya ang mukha nun. Hindi niya makakalimutan pagdating sa itsura ng mga nakakaharap niya. Bigla niyang hinawi si Abel patungo sa gilid. Napansin din kasi ni Carlito na may iba pang kasama ang matandang lalaki. Kailangan na natin makalis kagad. Bakit ka ba natatakot? Hindi mo ba suot yung singsing? Naiwan ko nga sa banyo eh. Ay gagi. Yung akin din Pambihira. Baka mamatay tayo ngayon. Kukululangis nila. Nang mapalingon ng mga manunugis sa direksyon nila, sinimulan na nilang maglakad. Wala na silang pakialam kung ilang tao pa ang kanilang mabangga. Ang mahalaga na lamang sa magpinsan ay makaiwas sa maaaring gulo na mangyari. Dito muna tayo. Anong dito? Sira ulo ka ba? May dala nga silang langis. Malalaman nila kung nasan tayo. Kailangan natin makasakay kaagad. Teka lang naman kasi. Masakit na pa ako Nakatapak ako ng Nakita ni Carlito na dumudugo na ang paa ng kanyang pinsan. Napailamos na lamang siya sa muka. Noong mga sandaling yun, nakita niya ring papalapit na sa kanila ang mga manunugis. Pagtingin nila sa kanilang harapan, nakita nilang meron na ring mga kalalakihan. Wala na silang matatakasan. Kung tatakbo sila, baka bigla na lang may bumaon na palaso sa katawan nila. O baka bigla na lang ding may tumaga sa kanila. Nakatigil lang ang dalawa. Nakahawak pa si Carlito sa dumudugong paa ng pinsan. Nasa harapan na nila si Mang Tonyo. Pero laking pagtataka nila nang parabang hindi sila nakikita ng mga yon. Sobrang lakas ng kulo ng langis ng lana. Kaya nakasisiguro kung nandito lang yon. Doon kayo. Dito kami. Kapag nakita nyo sila hulihin nyo. Pero kapag nalagay na sa alanganin ang buhay ninyo, patayin nyo na. Nag-alisa ng mga manunugis habang silang dalawa nakaupo pa rin doon. Saka lamang napagtanto ni Carlito na nasa kanya pa rin pala ang perlas na bigay ng malaking hunyango. Teka, bakit parang hindi nila tayo nakikita? Tingin ko, gumagana yung mutya ng hunyango. Dinukot ni Carlito ang itim na perlas sa kanyang masikip na bulsa. Napangiti na lamang si Carlito. Buti na lamang ay gumana yon. Dahil kung hindi, baka kanina pa sila pinaglalamayan. Wala silang sinayang na pagkakataon. Umalis na rin sila doon. Mula nang mapagtanto ni Carlito na magagamit niya ang mutsyang yon, sa mga sumunod na araw, inaral niya kung papaano ito gagamitin. Sa loob nga lang ng halos 2 linggo, tuluyan na nga siyang naging bihasa sa paggamit nito. Isang gabi, habang naglalakad pabalik sa kanilang baryo, nakita niya ang kanyang lolo Tibo. Mag-isa itong naglalakad. Sa pagmamadali pa lang ng matanda, alam na agad ni Carlito kung saan ito pupunta. Palihim niyang sinundan si Mang Tibo. Malakas din naman ang kanyang loob dahil may kakayahan na siyang maging kakulay ng anumang didikitan niya.
dahilan para hindi siya makita ng kahit na sino. Kakasunod niya, nakarating na siya sa konseho. Bibihira lang mga pangkaraniwang aswang na nakakarating doon. Halos lahat kasi ng pinapayagan na makalapit doon ay ang mga supremo at ang ilang opisyal lang. Sa mga sandaling ito, napakinggan ni Carlito ang lahat na pinag-usapan ng mga supremo. Pinangunahan ito ng kanyang lolo Tibo. Dito na niya nalaman ang binabalak na paglusob ng mga aswang sa baryo ng mga tao. Magiging madugo ang mangyayari. Ayon kasi sa plano ng mga supremo, bibiglain nila ang mga tao. Idadamay nila lahat. Uubusin ng mga tao at walang ititira kahit na bata o kahit na matanda. May sakit man o wala, lahat ay papaslangin ng walang pagdadalawang isip. Kinabahan na si Carlito ng mga sandaling yon. Naiisip niya pa lang ang nag-iiyakang mga bata at matanda, nahahabag na ang kanyang kalooban. Hindi niya kayang makita ang mga taong yon na unti-unting mamamatay. Lalong nagkaroon ng dahilan si Carlito para tumiwalag sa mga kalahi niya. Para kasi sa kanya, hindi na maganda ang ginagawa ng mga kapwa niya aswang. Para sa kanya, mga manunugis lamang naman dapat ang kalaban. Sabay-sabay ang pagdiriwang ng pista ng mga baryong Magsaysay, Bautista at Marilag. Sasamantalahin natin ang mga sandaling nagsasaya sila. Tayo ang magsisilbing bangungot nila sa gabing yan. Ito na ang pinaka-perpektong pagkakataon para iganti ang mga mahal natin sa buhay na pinatay nila. Mga kapwa ko sa Supremo, mga opisyal ng konseho, ipagkatiwala niyo ito sa akin dahil ang kanilang kasiyahan ang gabi ng ating tagumpay. 2 araw na lang noon bago magdiwang ng pista ang 3 baryo na magkakatabi. Kaya naman buo na ang desisyon ni Carlito. Kakausapin na niya si Laura para ipaalam ang plano ng mga supremo. Kinabukasan, magkasamang naglalakad si Carlito at Abel. Patungo sila sa baryo na Magsaysay. Kailangan niyang makausap si Laura bago pa mahuli ang lahat. Mag-isip ka nga, Insan. Malaking kasalanan ang gagawin mo. Kapag nalaman nilang ikaw ang nagtaksil sa kanila, kamatayan ang hatol sa'yo. Wala na akong pakialam. Hindi ko na gusto ang mga ginagawa nila. Abel, kung ikaw kaya mong tiisin na may mga inosenteng mamamatay dahil sa punyemas na alitan na to, pwes ako hindi. Kahit na aswang ako, kaya ko maging mabuti at mag-isip ng tama. Kung hindi ka sang-ayon sa akin, wag mo na akong samahan. Sasamahan kita. Ang akin lang naman baka mapahama ka rin. Mahirap magtiwala sa mga tao. Pagkatiwalaan man nila ako o hindi, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, masabi ko sa kanila ang mga dapat nilang malaman. Pambira naman talagang buhay to, Abel, gising na ako sa katotohanan. Ngayong napagtanto ko na ang tunay na masama ay ang mga kalahi natin. Baluktot na ang pag-iisip nila. Sarado na ang utak nila. Ang tanging tumatakbo na lamang sa mga isip nila ang paghiganti. Gusto nilang bigyan ng hustisya ang mga namatay na aswang. Kahit ang totoo, namatay lang sila dahil nanggulo sila sa mga tao. Ganyan din ba ang pananaw mo sa pagkamatay ng mga magulang mo? Oo, namatay sila hindi para protektahan ako. Namatay sila kasi gusto nilang patayin ng mga taong tahimik na namumuhay noon. Puro kasamaan na ang ginagawa natin mga aswang Kaya maganda rin na kahit isa, merong gagawa na kabutihan. Baka man lang mapansin tayo ng Diyos ng mga tao at mapatawad niya tayo. Napapakamot na lamang sa ulo si Abel. Hindi na nito kayang pigilan pa ang kanyang pinsan. Kaya naman sinabayan na lamang niya ito ng maglakad. Makalipas lang ang halos mag-iisang oras, narating na rin nila ang baryo Magsaysay. Napatagal sila dahil may mangilang-ilang manunugi sa kagubatan. Suot-suot na nila ang singsing noon para hindi sila maramdaman ng langis. Dala rin ni Carlito ang mutya ng hunyango. Nang nasa tapat na sila ng baryo Magsaysay, laking pagtataka nila dahil walang tao sa bungad. Pagsilip nila sa loob, nakita nilang tila nakasarado ang lahat ng bahay.
Nagdadalawang isip silang pumasok doon. Kaya naman gumilid na muna sila sa tabi. Nagtago sila sa mga halamanan. Mga ilang sandali lang, nakita niyang dumating na si Laura. May daladalang espada ang dalaga. Halatang katatapos lang nitong makipaglaban base sa sariwang dugo na nasa patalim. Kukunin ko si Laura. Siya lang ang kailangan natin makausap. Sandali, dali mo tong panyo na to. Nilagyan ko yan ng pampatulog. Mawawalan siya ng malay kapag naamoy niya yan. Tumango na lamang si Carlito. Kinuha niya ang panyo. Ginamit ni Carlito ang bilis niya bilang aswang, kaya bago pa makaharap si Laura, nakalapit na si Carlito. Tinakpan niya agad ang ilong ng dalaga gamit ang panyo. Wala pang 10 segundo ay nawalan na rin ito ng malay. Binuhat yun ng binata. Dinala nila ang dalaga sa kagubatan. Itinali nila yon pansamantala sa puno ng saging. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nagkaroon na rin ng malay ang dalaga. Nagtataka si Laura kung ano ang nangyayari. Pinipilit nitong makawala pero masyadong maigpit ang pagkakatali sa kanya. Anong nangyayari? Bakit ako nakatali rito? Teka, di ba ikaw si Carlito? Bakit mo ko tinali rito? Kung iniisip mong may gagawin kaming kabastusan sa'yo, nagkakamali ka. Mas lalo nagkakamali ka kung iniisip mong sasaktan ka namin. Ang totoo, Kung hindi ninyo ako sasaktan, anong ibig nitong sabihin, ha? may gusto kaming sabihin sa'yo. Kinakailangan ka naming itali dahil hindi namin sigurado kung maiintindihan mo kami. Bakit? Mag-i-English ba kayo? English? Oo, English. Like this way I talk to you now. Alam namin ang English. Pero bakit kami mag-i-English? Sabog ka ba? Kanya siguro mga tao ano? Mga tao. Yun ang dahilan kung bakit ka namin tinali. Kasi hindi tayo magkatulad, Laura. Alam ko magugulat ka, pero kaming dalawa ay hindi tao. Ano kayo? Tae? Maganda ka pero mabagal ka palang makaintindi. Laura, aswang kaming dalawa. Ha? Ako at ang pinsan ko. Mga aswang kami. Yung taong nagligtas nung nakaraan, ako yun. Ako ang nagligtas sa'yo laban sa mga gabunan na umatake sa perya. Ikaw yun? Teka, hindi magandang biro to ha. Hindi ako natutuwa. Hindi kami nagbibiro. Hindi kami gagawa ng ganitong eksena kung walang kwentang sasabihin namin. Hindi ka namin biniyag ngayon para gawing pagkain. Kasi hindi ka naman mukhang masarap Nandito kami para tulungan ka. Kayong mga tao. Mga aswang kami, pero kami ang mga aswang na mulat. Kapag sinabing mulat, kami ang mga aswang na iba ang pananaw kumpara sa mga pananaw ng mga kapwa namin na sanay na sa karahasan. Hindi ko alam kung matatawag kaming mabuti pero hindi kami masamang aswang. Ayaw na namin sa sistema. Ayaw na namin ng karahasan. Kaya ngayon, nandito kami sa harapan mo para sana makipagkasundo. Tutulungan namin kayong maiwasan ang binabalak ng mga angkan namin na pag-atake sa inyo. Paano ako maniniwala sa mga katulad ninyo? Mga aswang kayo. Isa pa, una pa lang niloko nyo na ako. Sinabi nyo hindi kayo naniniwala sa aswang pero aswang pala kayo. Malamang, gagawa kami ng dahilan para hindi mo malaman kung ano kami. Ikaw ba kapag pumunta ka sa baryo naming mga aswang, sasabihin mo kaagad na tao ka? Hindi, di ba? Makinig ka, Laura. Wala na tayong panahon. 2 araw mula ngayon, aatake na ang mga kalahi namin. Kasabay ng pista ng 3 baryo ang kabilugan ng buwan. Ang gabi na kung saan lahat ng aswang ay malalakas. Kung gusto mong maligtas sa mga tao, gumawa na kayo ng paraan para makapaganda o para makaiwas. Hindi pa rin ako nakukumbinsi. Kung talagang aswang ka, ipakita mo sa akin. Jesus, ang titigas talaga ng ulo ng mga tao kahit kailan O sige, kung yan ang gusto mo, papakita ko sa'yo. Unti-unting binago ni Carlito ang kanyang itsura. Lumaki ng bahagya ang katawan nito. Nagkaroon din ito ng malapad na pakpak. Ganyan ang itsura ni Carlito kapag nakaanyong aswang. Para lang sa kalaman mo, siya na ang pinakamalakas sa mga kaedad namin. Ibig sabihin, pwede na rin siyang maging supremo. Sa katunayan, kapag namatay ang lolo namin, siya dapat ang kapalit.
Namangha at kinilabutan ng dalaga. Napangangan na lamang ito. Pero binalik naman na ni Carlito ang kanyang itsura sa dati. Makikipagtulungan kami. Kung kinakailangan na ilaglag namin ang lahat ng plano nila, sasabihin namin sa inyo. Bakit nyo ito ginagawa? Ang pagkakaalam ko, likas kayong masasama. Yung kasi ang itinatak sa isipan nyo. Bakit namin ito ginagawa? Simple lang. Gusto namin ng tahimik na buhay. Umaasa kami na magkakasundo ang tao at aswang. At kapag nangyari yon, saka pa lang kami magkakaroon ng payapang buhay. Kaya ikaw ang kinakausap namin at hindi ang pinsan mo. Kasi alam namin na mas malawak ang pangunawa mo kaysa sa kanya. At kaysa dun sa matandang si Tonyo. Laura, matutulungan ko kayo. Lalo na ngayon, meron akong mutya na gamit. Ikaw? May mutyang gamit? Imposible. Bakit imposible? Ang mutya ay pinagkakaloob lang sa tao na may busilak na puso. O di ba dapat matuwa ka? Kasi kahit hindi ako tao, may mutya ako. Ibig sabihin, nakitaan ako ng pagiging busilak ng kung sino man ang nagbigay sa akin ito. Anong klaseng mutya yan? Mutya ng hunyango. May kakayahan ako maging kakulay ang kadikit kong bagay. Dahilan para magmukha akong hindi nakikita. Bukod pa doon, mas naging doble ang pagiging sensitibo ng mga pandama ko. Mas kakaiba kumpara noong aswang ako at walang mutya. Ibig sabihin malakas ka? Malakas ka na bilang aswang, pero may mutya ka rin na nagpapalakas sa'yo? Siguro naman naniniwala ka na. Kumbinsido ka na bang hindi kami masamang aswang? Sige, naniniwala na ako. Pero mas maniniwala ako kung pakakawalan niyo ako at sasabihin niyo sa akin kung anong sinabi sa inyong plano ng mga kalahi ninyo. Sinenyasan na ni Carlito ang kanyang pinsan. Agad namang kinalagaan ni Abel ang dalaga. Nagulat na lamang si Carlito nang biglang dumampot ng sanga si Laura. Itinutok ng dalaga ang sanga sa kanyang leeg. Kapag pinagtangkaan niyo ang buhay ko, yari kayong dalawa sa akin. Sus, pambihira naman oh. Akala ko ba ayos na? Naniniguro lang. Hoy miss, kung gusto mong palagan si Carlito, mutya rin ang kailangan mo at hindi sanga ng puno. Sasabihin ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Ikaw na lang ang bahala magsabi nito sa kanila. Tingin ko, kailangan niyo rin makaharap ang mga kasama ko, lalo ng pinuno naming si Mang Tonyo. Wala na kaming oras. Kailangan namin makabalik kagad. Dahil kapag nakahalata sila, mabubulilyaso tayo. Kapag nalaman ng mga kalahi namin na nagtitimbre kami sa inyo, masisira ang magagawa niyong planong pag-iwas. Inaalala ko, baka isipin nilang patibong lang itong ginagawa ninyo. Kaya dapat makaharap niyo sila. Sige na, ako na sasama dito sa babaeng to. Ikaw na ang mas kailangan makabalik. Kapag wala ako sa atin, hindi naman mahalaga kay Lolo eh. Sumang-ayon si Carlito sa sinabi ng kanyang pinsan. Mga ilang sandali lang ay sinabi na rin niya ang detalye sa dalaga. Pagkatapos nito, naghiwalay na sila ng landas. Mag-isang umuwi ang binatang si Carlito. Sumama naman si Abel kay Laura. Kinakabahan si Carlito na makabalik na siya sa kanilang baryo. Mas lalong tumataas ang level ng kanyang kaba nang abutan niya si Mang Tibo at Aling Miray sa loob ng kanilang bahay. Para bang hinihintay din siya ng dalawang matanda. Bago siya pumasok ay nag-isip na kagad siya ng maaari niyang gawing dahilan. Saan ka galing? At bakit hindi ka nagpapaalam? Galing ako sa puntod ni Papa at Mama. Galing ka roon? Kadadalaw lang natin doon nung nakaraan. Hindi ka naman makakalapit sa puntod nila dahil nakakandado ang buong puntod. Nababalot ng bakal yon. Anong ginawa mo ron? Carlito, wag mo akong niloloko ha. Carlito, saan ka galing? Sa puntod nga po ni Mama at Papa. Nasa labas lang ako. Bigla ko lang kasi silang naalala. Bigla ko na lang naisip na papaano pala kung hindi sila namatay ng maaga. May magbabago kaya sa akin kung kasama ko sila ngayon? Nagkatinginan ng dalawang matanda. Agad namang nakaramdam ng awa si Aling Miray sa binata kahit di naman totoo ang pinagsasasabi nito. Ano ba ang mga sinasabi mo, Carlito? Nandito naman kami ng lolo mo para gabayan ka palagi. Carlito, siguraduhin mo lang na wala kang ginagawa na hindi ko gusto.
Kasi kapag nalaman kong may ginagawa kang hindi maganda, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka, gaya ng ina ni Abel. Ina ni Abel na anak niyong dalawa. Anong sinabi mo? Totoo namang anak niyo siya, di ba? Ano gusto mong iparating? Wala po. Pasok na po ako sa kwarto ko. Gusto ko na po magpahinga. Nakakuyumang kamao na matandang si Mang Tibo. Buti na lamang ay umalis na rin ang binata dahil baka sapakin pa siya ng kanyang lolo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad niyang kinuha ang mutya ng hunyango. Kumuha siya ng tali at ikinabit sa itim na perlas. Sinuot na niya yon sa kanyang leeg. Sa puntong ito, naisip niyang malaki ang may tutulong sa kanya ng mutyang yon, na sana tulungan siya ng mutya para maisagawa ang lahat ng kanyang ninanais. Para maghari ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga aswang. Sa kakaisip ng kung ano-ano, nakaramdam na rin ng antok ang binatang si Carlito. Tanghali na nang magising siya sa malakas na yugyug ni Abel sa kanya. Agad siyang napabangon at saka iritadong nagsalita. Ano ba? Yugyug ng yugyug eh. Lalim ng tulog mo. Parang hindi ka aswang ah. Bakit ba? May problema ba? Ay, ano nga pala nangyari sa lakad mo? Ayos naman. Wala naman silang ginawang masama sa akin. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin sila kumbinsido. Lalo na yung pinuno ng mga manunugis, yung si Mang Tonyo. Ang mahalaga, nagpakita ka sa kanila. Ngayon, intindi natin si Lolo Tibo. Tingin ko, naghihinala siya sa akin. Magiging limitado lang ang galaw ko. Kaya wala na akong magagawa kundi gamitin ang kakayahan nitong mutya. Kailangan natin mag-ingat kay Lolo. Kapag nalaman niyang nagtataksil tayo sa lahat ng aswang, kamatayan agad ang ipapato niya sa atin. Baka siya pang mismong pumugot sa ulo natin eh. Napabuntong hininga na lamang si Carlito. Aminadong kinakabahan pa rin sa mga maaaring mangyari. Pero para sa kanya, wala na siyang dahilan para umatras pa. Takong 12:00, lumabas sila ng bahay. Hinanap nila si Mang Tibo, pero hindi nila yun nakita. Kahit si Aling Miray, hindi na rin sinasabi kung nasaan ang lolo nila. Mahinala na si Carlito na ang matandang si Mang Tibo ay nasa konseho na naman. Bagay na sasamantalahin na naman ni Carlito para makipagkita kay Laura. Ayon kasi kay Abel, gusto siyang makausap ng pinuno ng mga manunugis. Tanghaling tapat, umalis sila ng kanilang baryo. Kampante silang walang nakakita sa kanila dahil ginamit nila ang mutya ng hunyango. Agad silang nakarating sa baryo na Magsaysay. Pinapasok naman agad sila nang sunduin sila ni Laura. Dinala sila ng dalaga sa bahay ni Mang Tonyo. Naroon din ng ilang opisyal na mga manunugis. Ang iba ay seryosong nakatingin sa kanya. Ang iba naman ay masama ang tingin na para siyang kakainin. Kagaya na lamang ng binatang si Isagani. Nasabi na sa akin ang pinsan mo, pero gusto rin kitang marinig magsalita. Hindi ko kasi nakala na isa ka palang aswang. Mukha ka lang kasing tao nung una nating pagkikita eh. Dahil sa singsing na suot namin, kaya hindi aalingasaw ang amoy namin. Kahit ang presensya namin bilang aswang hindi rin mararamdaman ng mga kagaya ninyo. Maging ang langis ng lana, hindi rin kukulo. Inimbento ito ng tatay ko na namatay sa labanan noon. Ang singsing na ito ay siguradong suot ng mga kalahay ko sa gabi ng pag-atake nila. Hindi nyo sila mararamdaman, kaya mabibigla na lang kayo sa mga mangyayari. Kaya naman, gusto ko na bukas ng gabi, sana'y umalis na kayo. Mas magandang wala na kayo dito bago sumapit ang umaga, bago magpista. Ganon din ang mga tao sa kabilang mga baryo. Hindi madali ang sinasabi mong lisanin ng mga baryo. Wala nang oras. Hindi rin papayag ang iba. Ang gusto kong marinig mula sa iyo ay kung meron kang masasabing kahinaan ng mga kalahi mo. Dahil kung talagang gusto mong pigilan ang karahasan nila, sasabihin mo ang kahinaan nila. Plano namin kami ang lulusob sa baryo ninyo bago ang pista. Sa kasamaang palad, ang alam ko lang na kahinaan ng mga pangkaraniwang aswang ay ang pilak na punyal, palaso, o kahit na anong sandatang may pilak. Madali silang mamamatay kung pilak ang gagamiting sandata. Pagdating sa Supremo,
Wala akong alam na kahinaan nila. Hindi sila masyadong nakikihalubilo sa mga mabababang uri o sa mga hindi nila kalibel. Ang lolo mo, sabi nitong pinsan mo, supremo siya. Hindi ko nga rin alam kung anong kahinaan niya eh. Imposible! Lolo mo, siya na ang nagpalaki sa'yo tapos hindi mo alam? Mang Tonyo, magtitiwala kayo rito? Baka mamaya, patibong lang ang latang ito. Pinagkaluban ako ng mutya ng hunyango. Tingin mo, kung masama akong nilalang, bibigyan ba ako ng mutya? Nanahimik ang binatang si Isagani. Sinaway na rin ito ni Mang Tonyo. May katwiran nga siya. Ang mga mutya ay pinagkakaloob lang sa mga nilalang na may busilak na puso. Pero ang gusto kong malaman ngayon ay kung ano ang gagawin natin. Ibibigay mo sa akin lahat ng impormasyon ng lugar ninyo na mga maaari naming makaharap. Lahat ng dapat kong malaman. Kapag nagawa mo yan, magtitiwala na ako sa iyo. Handa kong ibigay ang lahat ng dapat ninyong malaman. Pinapasok na siya ni Mang Tonyo sa loob ng bahay. Nag-usap sila ng masinsinan ng silang dalawa lang. Pinaliwanag ni Carlito ang pasikot-sikot sa gubat at kung anong klase ng baryo ang kinalalagyan ng mga aswang. Noong mga sandaling yon, unti-unti na ring nakukuha ni Carlito ang tiwala na matandang si Tonyo. Kahit na papaano, nawawala na rin ang kanyang kaba. Makalipas lang ng halos isang oras, natapos na rin ang kanilang pag-uusap. Planchado na ang mga bagay-bagay. Pulido na ang kanilang plano. Maraming salamat at hindi kayo gaya ng ibang aswang. Mang Tonyo, sakaling hindi ko kayo makita bukas ng gabi sa tinakdang oras, isa lang ang ibig sabihin nun, nabihag ako ng sarili kong angkan. At kapag nangyari yon, mas maaga kayong lumusob. Kailangan nyo akong iligtas. Hanapin niyo ang konseho. Tsaka kung doon ako dadalhin para litisin. Kapag nailigtas niyo ako mismo ang haharap kay Lolo Tibo. Hindi niyo siya kakayanin. Siya lang ang aswang na sa tingin ko walang kahinaan. Tumango na lamang si Mang Tonyo sa kanyang sinabi. Lumabas na rin sila ng silid at saka tuluyang diniklara ni Mang Tonyo ang kasunduan. Nakasimangot naman ang lalaking si Isagani. Hindi na lamang nila yun pinansin. Intindihin nyo na lang. Mahirapan talaga siyang pagkatiwalaan kayo. Yung mga magulang nyo kasi, nadali rin ng mga kalahi nyo nung labanan sa malawak na ilog. Wala namang problema sa akin kung ayaw niyang magtiwala sa amin. Pero sana, huwag siyang gagawa ng isang bagay na ikasisira ng mga napag-usapan namin ng pinuno ninyo. Insan, kailangan na natin makabalik sa atin. Baka mamaya, nakakalata na sila lolo. O paano, Laura? Aalis na kami, ha? Maraming salamat. Carlito? Bakit? Wala. Sige, mag-ingat ka. Dalawa kami, siya lang mag-ingat. Kung sa bagay, hindi naman ako kasali sa landian ninyo. Tara na nga, Insan! Natawa na lamang si Carlito sa sinabing yon ni Abel. Naglakad na rin sila palayo. Natanaw pa ni Carlito na kumaway si Laura. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, nakita nilang nasa loob na ng bahay ang kanilang lolo. Ginamit ni Carlito ang mutya ng hunyango. Dahil dito, hindi na malaya ng dalawang matanda na nakapasok na sila ng bahay. Agad silang tumungo sa kwarto. Pagdating nila roon, ay saka sila kumilos ng normal. Nakahiga si Carlito sa kama. Si Abel naman ay nagkunwaring nagbabasa sa lapag. Nakadapa pa ito sa sahig. Maya-maya pa, naririnig na nila ang malalakas na katok ng kanilang lolo. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kayo kakaiba ng taong yan? Tingnan mo, Miray. Wala akong nararamdaman sa loob. Wala sila dyan. Anong wala sila dyan? Buksan mo na kasi! Gamit ang susi ay nabuksan ng dalawang matanda ang pintuan. Nagulat ang mga ito nang makitang nasa silid si Carlito at Abel. Patay mali siya pa ang dalawa na parang nagtataka kunwari kung ano ang nangyayari. Sinasabi ko naman sa yung nandito lang sila sa loob eh. Ayaw mo kasing maniwala. Bakit la? Ano bang nangyayari? Magsabi ka sa akin ng totoo. Saan ka galing? Ha? Ano pong saan galing? Eh di ba ikaw ang umalis kanina? Huwag mong iniiba ang usapan.
Sumagot ka ng maayos. Saan ka nang galing kanina? Ano po ba itong si Lolo? Sumagot ka! Nandito lang ako mula kaninang nagising ako. Kahit na tanungin mo pa si Lola Miray, hindi naman ako lumabas ng bahay eh. Totoo po ang sinasabi ni Carlito. Nandito lang po kami, Lo. Manahimik ka! Hindi ikaw kausap ko, Ilodel! Tibo naman, huwag mong ganyanin si Abel. Totoo naman kasi ang sinasabi nila. Hindi sila lumabas ng bahay. Nandyan ako sa sala magdamag. Wala akong nakitang lumabas. Si Abel lang ang nakita kong pumasok sa silid ni Carlito. Pero hindi na sila lumabas. Galit na galit si Mang Tibo. Hindi nito matanggap na nagkakamali siya ng hinala. Hindi ako maaaring magkamali sa hinala ko. Alam kong lumabas ka ng bahay. Carlito, kapag napatunayan kong may ginagawa kang hindi ko magugustuhan, humanda ka sa akin! Bakit ba ganyan ang iniisip niyo sa akin, Lo? Buong buhay ko naman, sinusunod ko kayo. Lahat ng sinasabi niyo, sinusunod ko. Naging mabuti ako sa inyo. Pero bakit ganyan ang iniisip niyo sa akin? Dahil nararamdaman kong merong nagbago sa iyo, Carlito. Hindi ba ka malala ka? Mag-iingat ka lang, kasi hindi sanggol ang niloloko mo. Sa oras na malaman ko kung anong katarantaduhan ang ginagawa mo bibitayin kita! Padabog na lumabas si Mang Tonyo. Napapailing na lamang ang matandang si Miray. Nang masiguro nitong nakalis na ang asawang si Tonyo, ay saka ito nagsalita sa dalawang binata. Nararamdaman ko kayo. Ano pong sinasabi niyo, La? Pati ba naman ikaw, hindi ka maniniwala? Bakit ako maniniwala kung alam ko kung ano ang tunay na nangyayari? Carlito, alam mong mas marami akong nalalaman pagdating sa mga anting-anting, agimat at mutya. Pinag-aralan ko ang mga yan para alam natin kung papaano lalabanan ng mga manunugis. Kaya naman, hindi mo ko pwedeng lokohin, Carlito. Nararamdaman ko ang mutya. Nararamdaman kong yon ang ginagamit mo para makaalis kanina nang hindi kita nakikita. Mutya ng hunyango ang ginagamit mo. Nanlaki ang mata ni Carlito nang marinig niya ang sinabing yun ng kanyang lola. Natataranta ang dalawang binata. Dali-daling isinara ni Abel ang pintuan. Kung alam niyo ang tungkol sa mutya, alam niyo rin ba ang ginagawa ko? Alam ko ang lahat. Kung alam niyo ang ginagawa namin, bakit hindi niyo ako pinipigilan? Bakit hindi niyo ako sinumbong kay Lolo? Dahil hindi ko nakilala ang lola mo. Ibang-iba na siya sa dati. Masyado na siyang nilalamo ng pagnanais niyang ubusin ang mga tao. Mas marahas na siya ngayon. Hindi na siya nakikinig sa akin. At higit sa lahat, ayaw ko na sa sistemang ito. Gusto ko na lang din mahimlay ng may mapayapang kinalalagyang lugar. Ibig niyo pong sabihin, Lola, pabor kayo sa ginagawa namin? Alam kong ginagawa niyo lang naman ang tingin niyong tama, kaya hindi ko kayo pinipigilan. Kung ganon, sumama po kayo sa amin. Hindi pwede. Kapag nawala ko sa tabi ng lolo ninyo, mas lalo siyang mapapraning. Mas lalo niyang iisipin na may nagtataksil sa kanya. Makakasira pa ako sa mga plano ninyo. Pero kukunin ka namin, Lola, kapag lumusob na ang mga manunugis dito. Ngumiti na lamang ng papilit ang matandang babae, pero sa kaloob-looban nito ay namamayani ang pagkabahala. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinabukasan. Umaga pa lang, ramdam na nilang tila aligagana ang mga aswang sa kanilang baryo. Nung sandali ding yon, nanatili lang sa loob ng bahay si Carlito. Pakiramdam niya kasi ay may nagbabantay na sa kanila. Ramdam na ramdam ni Carlito ang mga presensya sa paligid. Nasa bakuran lamang siya habang nakatambay. Hawak niya ang gitara habang naghihintay sa kanyang pinsang si Abel. Yung kasi ang pinaalis niya para magmanman sa buong paligid. Mga ilang sandali lang, nakita na rin niyang dumating si Abel. Agad silang pumasok sa loob at pabulong na nag-usap. Insan, kailangan mo nang umalis ngayon. Ha? Bakit? Ano bang nalaman mo? Naghihinala na ang buong konseho sa'yo. Isa sa mga gabunan na nakalaban mo nung niligtas mo si Laura. Sinasabing taga rito ang aswang na taksil.
napaisip si Lolo Tibo. Unang pumasok sa isip niya, ikaw. Tama ba narinig ko? Kailangan mo nang umalis. Opo, Lola. Pinaghihinalaan na siya ng konseho. Mismong si Lolo Tibo ang naglaglag sa kanya eh. Hindi ako aalis. Kapag umalis ako, mas lalo lang iisipin ni Lolo na ako nga ang nagtaksil na aswang. At kapag naisip niya yon, baka magbago ang plano nila. At kapag nagbago ang plano nila, masisira naman ang pinaplano namin ni Mang Tonyo. Pero insan, mapapahama ka. Baka dakbin ka kagad nila ngayon. Hindi nila ako pwedeng hulihin. Hanggat wala silang matibay na ebidensya, mananatili akong inosente. Lolo, ayaw pa makinig eh. Sabihan niyo na nga po. Hindi. Tama si Carlito. Tama lang ang naisip niya. Masisira ang lahat kapag umalis siya ngayon. Mananatili ako dito hanggang mamayang gabi. Saka lang ako alis kapag parating na ang mga manunugis. Napapakamot na lamang sa ulo si Abel. Sobra kasi itong nag-aalala para sa kanyang pinsan. Alam kasi ni Abel na anumang oras maaaring mawala sa kanila si Carlito kapag hinatulan nito ng parusang kamatayan. Lumipas sa mga sandali, wala namang nangyaring masama. Hindi dinakip si Carlito. Walang kahit na anumang senyalis ng panganib. Pero kahit na ganon, nakakaramdam pa rin ng kaba si Carlito. Nakakabahala ang pagiging kalmado ng sitwasyon. Dakong alas 5 na ng hapon, 2 oras bago ang napag-usapan nila ni Mang Tonyo, tumitingin-tingin siya sa labas. Hindi niya alam kung bakit parang nawala na ang mga nagmamasid sa kanya. Nang subukan niyang paganahin ang mutya ng hunyango, lumabas ang kanyang pandinig at pakiramdam. Narinig niyang paparating na sila Mang Tibo kasamang ilang mga aswang na mula sa konseho. Abel, umalis ka na rito. Abisuhan mo na kagad sila, Laura. Oh, bakit na naman? Paparating na sila para dakpin ako. Iwan mo na kami ni Lola dito. Umalis ka na, bilis! Wala nang sinayang na sandali pa si Abel. Umalis na ito ng bahay. Habang lumalapit naman sa kanya ang lola niyang si Miray, hinawakan siya nito sa kamay. La, kailangan mo umaktong wala kang nalalaman ha. Ayaw kitang madamay. Huwag ka mag-alala, Apo. Susubukan kong kausapin ang lolo mo. Hindi na po kailangan. Tanggap ko na po ang mangyayari sa akin. Pero... La, magiging maayos lang ako. Naniniwala ako sa mga manunugis na magagawa nila ng paraan para makamit ang lahat ng kapayapaan. La, nandyan na sila. Lumayo ka na sa akin. Sinunod ni Aling Miray ang sinabi ni Carlito. Maya-maya lang, biglang bumukas ng padabog ang pintuan. Unang pumasok ang kanyang lolo. Agad na lumapit sa kanya si Mang Tibo. Isang malakas na sampal ang pinakawalan nito. Sa lakas ng sampal na matanda, ay bumulandra siya sa dingding. Agad namang lumapit ang matandang si Miray. Ano ka ba, Tibo? Bakit mo sinasaktan ng apo natin? Ito nga pa ba? Taksil sa angka ng mga aswang. Taksil sa ating lahi. Ha? Anong sinasabi mo? Siya ang taksil na nagligtas sa babaeng manunugis. Hindi malabong kumampi na rin ang sinaulong ito sa mga tao. Kaya naman, ngayon, papairalin natin ang batas nating mga aswang. Wala akong pakialam kahit anak ka ng anak kong paborito. Wala akong pakialam kahit apo pa kita. Wala akong pakialam kung sino ang masasaktan. Dahil ngayon, bilang pinakamataas na supremo sa lahat, dinideklara ko na patawag ka ng pinakamataas na parusa, ang parusang kamatayan! Tibo naman, baka naman pwede nating idaan ito sa maayos na usapan. Apo natin yan, hindi naman yan ibang aswang. Kapag batas ang usapan, walang pamilya, walang kaibig-kaibigan. Lahat susunod sa batas. Dahil ang batas ay ang pangalawang mataas bukod sa Panginoon natin. Sige na, kalagkarin na yan papunta sa konseho. Sabihan ang lahat ng mga aswang na merong isasagawang pagbitay ngayong gabi. Dakong alas 7. Kaya naman, gusto kong magtipo ng lahat. Wala nang nagawa pa si Aling Miray ng pwersahan ng ilabas si Carlito. Kinaladkad ito sa daan at pagdating ng konseho, dito na inilabas ni Mang Tibo ang galit nito sa sariling apo. Sa harap ng mga supremo, pinatikim niya si Carlito.
Napakawalang hiya mga aswang! Wala kang utang na loob sa lahi mo na nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan natin! Taxel! Ano? Ayan pa! Dumugo na ang ilong at bibig ni Carlito. Ramdam na ramdam nito ang mga sakit ng katawan niya. Kahit matanda na ang kanyang lolo, hindi maikakaila kung gaano ito kalakas. Ang mismong mga magulang mo, nagbuwis sila ng buhay para labanan ng mga tao. Tapos ngayon, ikaw, nakikipagmabutihan ka sa kanila. Wala kang kwenta. Nakakadismaya ka. Kung alam ko lang na magtataksel ka, hindi na sana kitang binuhay doon. Hinayaan na lang sana kitang mamatay sa sakit. Mas mainam pang ang hinayaan niyo akong mamatay eh. Mas gugustuhin ko pang mawala kaysa tiisin ang bulok na sistema nating mga aswang. Anong sinabi mo? Hindi masasama ang mga tao. Tayo ang masasama. Lumalaban sila dahil gumagawa tayo ng kasamaan. Dinadamay natin ng mga walang kamalay-malay. Akala nyo ba hindi ko alam ang sikreto ng konsehong ito? Pumapatay kayo ng tao para gawing pagkain. Matagal nyo na itong ginagawa. Ang mga pinapatay nyo ay yung mga taong inosente. Mga taong naglalakad pa uwi galing sa trabaho. Bigla nyo nga habulutin at papatayin? Sawang-sawa na ako sa ganitong sistema. Mulat na ako sa katotohanan na ang aswang talaga ang tunay na salot at hindi ang mga tao. Ang kapal ng mukha mo! Nagbago na ang kulay ng mata ni Mang Tibo. Galit na galit itong binugbog ang binata. Hanggang sa tuluyan na nga itong mapahiga. Wala kang alam sa mga sinakripisyo namin para lang manatiling buhay ang lahi natin. Isa ka lang pangkaraniwang aswang na nakikinabang sa kapayapaan na kami ang dahilan. Hindi kapayapaan ang tawag dito. Isa itong impyerno! Muli na naman binugbog ni Mang Tibo ang kanyang apo. Tumigil lamang ito ng awatin na ito ng iba pang supremo. Mga ilang sandali lang, nagsimula na ang imbestigasyon. Pero kahit na anong gawin ng mga supremo, walang binanggit na kahit na anong impormasyon ng binata. Lamog na ang katawan nito kakabugbog. Kaya naman, pagpatak ng 7:00 ng gabi, tuluyan ang hinatulan ng parusang kamatayan ang aswang na si Carlito. Muling kinaladkad si Carlito palabas ng konseho. Sa bungad ay nakaabang na si Aling Miray. Lalapit sana ito kay Carlito pero naggulat ang matandang babae nang itulak siya mismo ng kanyang asawa. Kriminal ang lalaki ito. Subukan mong protektahan ang apo mong ito. Kundi pati ikaw madadamay. Naririnig mo ba ang sarili mo, Tibo? Huwag ka nang makialam. Itinali si Carlito sa malapad na katawan ng puno. Nasa malawak silang bakuran at nasa loob ng bakuran na yon ang mga aswang na nag-aabang sa mangyayaring pagbitay. Maraming galit kay Carlito. Maraming nagbababato sa kanya ng bato. Nadagdagan pa ang sugat ng lalaki sa muka. Gustuin man ni Aling Miray na harangan at saluhin ang mga batong tumatama sa binata, wala itong magawa dahil nakaharang ang mga aswang mula sa konseho. Ang nasa harapan ninyo ay ang apo ko na ngayon ay itinatakwil ko na. Pinagtaksilan niya ang lahi dating mga aswang. Kaya ngayong gabi, masasaksiyan niyo lahat ang parusang kamatayan na nararapat para sa kanya. Nagsigawan ng mga aswang. May masaya at meron din namang mga galit na galit. Ilang sandali pa, dumating na rin ang isang lalaking aswang na dala ang malaking espada. Ang espadang yun ang ginagamit kapag pinupugutan ng mga nakakasala sa kanila. Hindi mananaig ang kasamaan ninyo. Paparating na sila. Nararamdaman ko sila. Bago pa matuloy ang parusang kamatayan, biglang nabulabog ang buong baryo nila. May mga manunugis na lumabas mula sa mga gilid-gilid. Umulan ng mga palaso. Pagkatapos, pinagtatataga ng mga yun ng mga aswang na naroon. Si Mang Tibo naman at ang ilang supremo ay agad na nakapagtago. Naramdaman na lamang ni Carlito si Abel na nasa tabi na niya. Agad nitong inalis ang kanyang pagkakagapos. Insan, hanapin mo si Lola. Baka madamay siya pakiusap. Sige, akong bahala kay Lola.
Nang makatayo na si Carlito, ay lumapit na sa kanya si Laura at Mang Tonyo. Naroon din si Isagani na nakasimangot. Maraming salamat. Saktong-sakto ang dating ninyo. Maraming salamat din at inabutan ka pa namin buhay. Mang Tonyo, Laura, kayo na ang bahala sa ibang supremo. Ako nang haharap kay Lolo Tibo. Sigurado kang kaya mo ang lolo mo sa ganyang kalagayan mo? Opo, kakayanin ko. Nasa akin na mutya at isa rin naman akong aswang. Sige, kami nang bahala sa iba. Nang umalis na rin ng dalawang yon para harapin ang mga supremo, pinatunog na rin ni Carlito ang kanyang mga daliri pati na rin ang leeg. Handang-handa na siyang labanan ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung kakayanin niya ito, pero handa siyang gawin ang lahat, matalo lamang ito. Pinagana na niya ang kanyang mutya. Hindi na siya nakikita ng mga aswang na nadadaanan niya. Nagtungo agad si Carlito sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Inabutan niya yon sa loob ng konseho. Nagulat na lamang ang matanda nang bigla siyang lumitaw sa gilid. Paano ka napunta dyan? Lolo, alam niyo ba na ang aswang ay pwede rin makagamit ng mutya? Anong pinagsasabi ba? Inilabas ni Carlito ang mutya ng hunyango. Hindi makapaniwala ang kanyang lolo. Nanlalaki ang mga mata nito. Nagpakita naman ng nakakalokong ngiti si Carlito. Ibig sabihin lang nito, kaya maging mabuti ng isang aswang. Kaya maging asal tao ang aswang. Kaya mali kayo nang itinuro sa amin na ang aswang likas na masama. Anong tingin mo sa sarili mo? Porque may ganyan ka kakayanin mo na ako matalo? Nakakalimutan mo na bang marami na akong pinaslang na manunugis na may mga gamit pang mutya? Mga pangkaraniwang tao lang sila. Ang nasa harapan mo ngayon ay ang kauna-unahang aswang na nakakagamit ng mutya. Unti-unting nagbago ang kutis ni Carlito. Naging kakutis na niya ang hunyango. Para ding may kaunting kaliskis. Humaba rin ang kuko ni Carlito. Pero bukod pa rito, lumabas na rin ang malapad na pakpak ng binata. Tila naghalo na ang pagiging hunyango niya at ang pagiging aswang. Marami ka pang kakaining manok, Carlita. Hindi mo ka matatalo. Nagbago na rin ang anyo ang matanda. Pinalabas na rin ito ang malapad ding pakpak na kulubot na ang lahat. Sabay silang lumipad sa ere. Nagsagupaan sila sa itaas. Sa puntong ito, aminado si Carlito na talagang malakas ang kanyang lolo. Sa unang pagtatapat, si Carlito ang bumagsak. Walang-wala ka pa sa karanasan ko, Carlita. Kaya mangarap ka na lang na mananalo ka sa laban na ito. Hindi pa nakakabangon si Carlito, bigla na lamang umatake ulit ang matanda. Sinubukan niyang makailag, pero hindi siya nagtagumpay. Nasalo niya ang malakas na suntok ng kanyang lolo, pero hindi pa rin nagtapos ang lahat. Nahawakan siya ni Mang Tibo sa pakpak. Napasigaw na lamang sa sobrang sakit ang binata nang putuli ni Mang Tibo ang pakpak niya sa kaliwa. Wala kang karapatan na magkaroon ng pakpak. Ang mga taksil ng gaya mo ay dapat lang na mawalan ng kalayaan makalipad. Ang kagaya mong ubod na kasamaan, wala kang karapatang makaranas ng kapayapaan. Anong sinabi mo? Muling umatake si Mang Tibo, pero sa pagkakataong ito, mas nangibabaw na ang kapangyarihan ng mutya ng hunyango. Naging kagaya na ng mga mata ng hunyango ang mata ni Carlito. Mabilis na rin siyang nakailag. Ikinagulat yun ni Mang Tibo, lalo na makagawa na rin ng pag-atake ang binata. Nagawa ni Carlito na patamaan sa tagiliran ng kanyang lolo. Sa lakas ng kanyang suntok, napatigil ang matanda. Hindi ito makapaniwala na makakatama si Carlito. Hindi mo dapat minamalit ang mga nilalang na sa tingin mo ay mahina sa'yo. Yan ang natatandaan ko itinuro mo sa akin nung bata pa ako. Ang lakas ng lobong dampian ng katawan ko. Pwes! Lo, itigil na natin to. Makipagkasundo na tayo sa mga tao. Handa silang pakinggan tayo sa mga... Malahimik ka! Hindi mangyayari yan kahit na kailan. Pinatay nila ang mga magulang mo, tapos ganyan ang takbo ng utak mo. Paano mo magagawang kaibiganin ng mga taong pumaslang sa mga magulang mo? Anong klaseng anak ka? Ikaw ang dahilan
kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kung hindi mo lang sana sila pinilit na sumama sa labanan, hanggang ngayon siguro kasama ko pa sila. Ayaw ko ng maraming daldalan. Kung gusto mong pigilan ang gusto kong mangyari, walang ibang paraan kundi ang patayin na ka. Mas bumilis si Mang Tibo. Sa sobrang bilis, nahawakan nito si Carlito sa muka at saka binagsak ng malakas sa lapag. Hindi pa ito nakontento. Pinagkakalmot nito si Carlito sa dibdib at sa tiyan. Nang makalayo na si Carlito, duguan na ang kanyang buong katawan. Pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng kahit na anong takot o kaba. Sa puntong ito, buong buo na ang kanyang kalooban. Kahit na anong mangyari, hindi kita hayaang manalo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Nakikita mo ba ang sarili mo? Wala ka nang kayang gawin. Kahit ang mutya na pinagyayabang mo, wala rin kwenta. Umataking muli ang matanda. Mas mahaba na ang kuko nito sa puntong ito. Handang-handa na si Mang Tibo na tapusin ang kanyang apo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Nagawang makailag ulit ni Carlito. Nahawakan niya ang pakpak ni Mang Tibo. Buong puwersa niyang binali ang 2 pakpak nito. At dahil sa kanyang ginawa, nakita niya ang biglang panghihina na matanda. Gumewang-gewang ito. Pero hindi pa nakontento si Carlito. Makailang ulit ang pinagsusuntok ang kanyang lolo hanggang sa tuluyan na itong mapahiga. Hindi na ito makabangon pa. Lolo Tibo, ayaw ko kayong mawala. Kahit na ano pa man ang nangyari sa atin ngayon, kayo pa rin ang lolo ko. Kaya sana, makisama kayo sa akin. Sumama na kayo sa pagbabago. Magsimula tayo ulit. Tumawa ng mahina ang matandang si Tibo. Hanggang sa ganoong kalagayan, wala pa ring mababakas na pagsisisi rito. Pagbabago? Marami ka pa talagang hindi alam sa tunay na buhay, Carlito. Hanggat may mabubuti ay laging may masasama. Habang pinapangarap ng ibang kapayapaan, may mga buhay na dapat na mawala. Walang madaling tagumpay. Lahat kailangang may magbuwis ng buhay. Walang pagbabago sa mundong ito dahil ang liwanag at dilim kailanman ay hindi magiging isa. Nabuo sila sa mundong ito para kontrahin ang isa't isa. At yun ang kailanman ay hindi mo na mababago. Kakayanin nyo magbago kung gugustuhin nyo. Magsasayang ka lang ng laway mo. Dahil kahit anong sabihin mo, mananatiling buo ang pananaw ko. Sumuka na ng maraming dugo ang matanda. Paulit-ulit na itong umubo. Tumitirik na rin ang mga mata nito. Noong mga sandaling yon, inakala ni Carlito na mamamatay na ang kanyang lolo. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na hindi mapaiyak. Alam niyang masasaktan din ang kanyang lolo sa oras na malaman na mawawala na si Mang Tibo. Pero wala nang magagawa pa ang binata. Batid din naman niya na ang pangyayaring yon ay kabayaran lang din sa lahat ng kasamaan ni Mang Tibo. Ganoon pa man, meron pa rin siyang sakit na nararamdaman. Kahit wala na siyang matandaan na may masaya silang alaala ni Mang Tibo, mahal niya pa rin na matanda. Lo, patawad. Dahil kailangan kong gawin to. Tuluyan ang hindi gumalaw ang matanda. Pagtalikod ni Carlito, biglang bumangon si Mang Tibo. Akmang sasaksakin na siya nito ng mahahabang kuko nang biglang may bumaon na palaso sa bandang ulo na matanda. Nakita na lamang ni Carlito si Isagani sa gilid. Napahagulgul na lamang si Carlito. Alam niyang tama lang naman ang ginawa ni Isagani. Kasi kung wala ito, baka siya pa ang namatay. Noong mga sandaling yon, bumuhos ang luha ni Carlito. Naramdaman na lamang din niyang nasa tabi na pala niya ang kanyang lola at pinsan. Kasama na niyang umiiyak ang mga ito. Ganun pa man, kailangan nilang tanggapin ang mga nangyari. Naipanalo nila ang laban. Natalo nila ang mga aswang. Sa puntong yon, kahit na papaano ay napanatag na rin ang kalooban ni Carlito. Dahil sa wakas, alam niyang magkakaroon na ng kapayapaan. Mula nang matalo na nila ang mga masasamang aswang, nagkaroon na ng kasunduan
Nilagdaan ni Aling Miray ang kasunduan sa pagitan ng mga mabubuting aswang at ng mga tao. Sa pamamagitan nito, makakapamuhay na ng normal sila Carlito. Hindi sila gagalawin ng mga manunugis at hindi rin naman nila pwedeng galawin ng mga tao. Dahil wala na rin naman ang mga aswang sa baryo, pinasunog na lamang yon ni Aling Miray. Lahat ng bahay ay inabo ng apoy. Habang silang maglola naman, mas pinili na lamang mamuhay sa malayo. Nagtungo sila ng Maynila. Doon nila naisimula ng kanilang buhay bilang mga aswang na mabubuti. Sinubukan nilang mamuhay ng normal. Hindi naging madali para kay Carlito nakalimutan ang mga nangyari. Pero dahil kasama niya si Aling Miray at Abel, kahit na papaano ay kinakaya niya ang bawat araw na dumadaan. Sa ngayon, na kay Carlito pa rin ang mutya at alam niyang magagamit siya pa yon sakaling may mga kapwa-aswang na naman ang magtatangka sa buhay ng mga tao. Nagkaroon ng patuloy na pag-uusap sina Carlito at Laura. Hindi nawala ang kanilang komunikasyon. Nararamdaman ni Carlito na magkakaroon ng panibagong yugto ang kanyang buhay kasama si Laura. Wakas,